pinakamalaking shoutouts lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top Maghingay para sa sarili nyo at para sa mga parating natin dalawa. The Pod Network Entertainment. Opinion ko lang, hindi lahat ng nanonood sa Flip Top is open na tangina, battle rap yan eh. Hindi eh. May mga kapatid, magulang na hindi open sa ganun na dapat, tsaka kasi parang nakikita ko ganito eh. Kung talagang malupit ka, kaya mong dumurog ng kalaban ng walang dinadamay. Or pwede kang maidamay na hindi ganun kalala eh. Meron kasing talagang sobrang lala eh. Na kaya hindi ko rin siya ginagawa. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Yo, check! Panibagong episode ng Bara Bara podcast collaboration ng Flip Top Battle League at Linya Linya. Sa kaliwa ko, walang duda, ang pinakamatinding guest natin sa kasaysayan ng podcast na to. Hindi lang basta battle MC, isa siyang comedy legend at cultural icon. Isang walking punchline na may PhD sa patawa, isang dalubhasang kayang gawing quotable ang kalokohan, at isang makata ng kabalbalan na nagsisilbing bukal ng linyahan ng sambayanan. Ang kanyang mga bara ay iniipon, siniscreenshot, pinatatato at inuulit-ulit na parang salawikain ng modernong panahon. In an industry obsessed with intensity and intimidation, he chose levity and laughter. And somehow, against all logic and physics, became one of the most lethal presences on stage. His humor disarms, his timing destabilizes, and his punchlines refuse to age. He's not just funny. Wait nga, ako ba yan? Ako ba talaga? Parang, hindi na to. Tumatak mo lang yung mga una-una, medyo ano eh. Habang patagal ng patagay. Hindi na ako to ah. Ano ba yung sabi na ito? Hindi na ako to. He's not just funny, he is historically funny. Mga kalinya, mga kabara, battle MC, music artist, content creator, at isa sa mga pinakarespetadong hurado sa balat ng battle rap. Also known as the Milky Man, laging handang manggatas. Mula Bulihan, Cavite pa para sa inyo, mag-ingay para kay Jonas. Yeah! Alam nyo na, pag nasa harap na ng camera, wala nang ibang gagawin pa ako, hindi ang magnakaw, manggago, mangupal, manghusga, gagawin. Hindi! Yo, ako nga pala si Jonas sa mga sumusuporta, naniniwala, ngayon ay nandito o ngayon sa harap ni Sir Ali para ikwento ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Yun. Pero parang hindi talaga ako yung pinakilala mo, Sir. Pare, sabi sa'yo, parang simple pakilala ko lang si eh. Dolphy na yun. Parang papunta na kay Dolphy. Ano si Dolphy ata to. Iniisip ko nga, imposibleng walang punchline to. Ang haba ng setup na to, walang punchline. Iniisip ko, hindi ako to. Pakiramdam mo talaga. Ang babango eh, no? Pero pag sa stage, ano lang, oy, banlag. Hinaganon lang. Pare kasi, alam mo, yung binasa ko na yun yung ipipitch ko kay Enigma na ipalit sa profile mo sa Ayun, Flip di ba? Top. Sabi ko na nga ba eh. Yung mga naglalakad ng mga salita. Oo, di ba? Parang komang na, kataga. Komang na kataga eh. Ang hirap nun. Grabe kasi yun sa ibang MCs eh, pero yung sa'yo parang na ano lang eh, dinaanan lang eh. Hindi, inaano nga rin ako eh, na minsan hindi ko rin tanggap pag pinupuri ako eh. Parang mas gusto ko talagang normal lang na tao na ano, mahirap din kasi pag masyadong, Inangat. oo, sakto lang na, hindi rin ako ano sir eh, yung parang ayoko din ng masyadong idol na idol ako. Minsan may mga ano, gusto tropa ko lang din. Mahirap kasi ang gusto ko pag hindi na ako sikat or hindi na ako kilala, tropa pa rin.
Ganun lang ano. Ang hirap pag napunta ka rin sa Oo. estadong gano'n. May Ano? marami kasi akong nakilalang ganun eh. Yung hindi na nila kaya. Mm-mm. Di ba may mga, iba na yung tingin sa'yo. Yung dati kaibigan mo lang, kasabay mo umechas, di ba, sa gubat. Mm-mm. Ngayon, pag nakita mo, hindi ka nakilala. Di ba sabay tayo tumayo sa ano? Mm-mm. Ano ka? Kaya ako, ano lang ako, lang na minimaintain ko pa rin, nakupan pa rin ako kahit saan. Saan galing yung mentality mong ganyan? Hindi, Naisip mo lang? wala eh. Talagang normal siya na ano eh. Na nakikita ko lang na hindi ko rin ano eh. Kumbaga nakita mo na kasi sa iba. Tapos parang sana. Marami. Marami lang ganyan. Pwede mo pangalanan. Oo, yung mga ano naman. Ay, si ano yan? Kilala namin yan. Mayabang ang putak na. Gago. Direkta na tayo sa main topic natin, pare. No? So ano bang tumatakbo sa isip mo kapag naririnig mo yung pangalang Cripply? Ano? Walang tira na mayabang. Parang ano kasi, yabang ang putang yan. Mangas na ngayon kasi mga nakalaban niya, hindi siya aya eh. Eh, inabot siya sa akin. Wala, hindi nga makaharap sa akin yan. Hindi ha. Si Cripply, pag naririnig ko yung pangalan ni Cripply, ano eh, yung totoo, medyo may bumabalik sa akin na parang hindi pa talaga tapos. Na, tangina, hindi ko to tinalo ng ano eh. Yung talagang hindi na gumalaw. Hindi, tangina, yung laban talaga namin ni Cripply ay hindi ko masasabing kabaong na sinarado eh. Parang naiwanan kong bukas. Para siyang ganun eh. Tsaka si Cripply, isa sa mga kasabayan ko na hindi naiwan. Kasi maano ko naman na may mga naiwan talaga eh. Ngayon, tangina, halos parehas kaming ano eh. Yun yung napansin ko kaya, ewan ko kung nabasa mo na sir, may pinost siya na convo namin yun eh. Sinabi ko rin na, pre, pakiramdam ko malapit na ako eh, na tumigil sa ano eh, sa battle. Kasi hindi ko naman sure, pero nararamdaman ko na pakiramdam ko, may ano na akong tumigil na ako. Hindi naman totaling tumigil, siguro magpahinga ng 2 or 3 years, mga ganun. Kasi may balak akong pukusan eh. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng tumigil na hindi tayo nagbabangga. Ikaw yon yung titigil na. Ikaw yung na ano magpo-pause ko, muna. oo, mag-ano Oo, muna pero gusto mo sana makapaglaban kayo. Oo, magbangga kami. Kasi, hindi ko rin masubok yung sarili ko kung paborito nyo ba talaga ako or dahil hindi nyo lang gusto tong kalabang ko. Paano pag dalawa na kaming nandito sa stage? Ano kayong mararamdaman ng mga, takin na nyo, kaninong man ako. Parang, inaano ko eh. Takin na, sige, tingnan natin kung sino talaga malupit. Yun din kasi sir eh, madalas kasi lumalabas lang yung galing ko. Minsan napapansin ko na ang galing ko lang pag hindi ganun ka benta ang kalaban. So paano pag gusto ko makita yung sarili kong pagpaborito rin yung kalaban ko. Puta na kailangan ano ko rin. Si Cripply yun. Si Cripply ang nakikita kong ganun. Grabe nga yung matchup nyo kasi parehas pa kayong komedyante, bentang-benta sa crowd. Pero parehong kayang mag-technical at maghalimaw. Tsaka ang galing din mag-rap ni Cripply, sir, no? Alam mo yung lagitik din talaga yung Grabe. dila niya, eh, no? Tapos yung niya, no, yung air niya, Oo, parang hindi galing naubusan din ng talaga. hininga. Nakita ko si Crippling sobrang galing niya sa battle kay Ban. Grabe, no? Doon ko nakitang in-adjust niya talaga yung rap skills niya, eh. Kasi nakita niyang hindi lang joker tong Ban, eh. Nagmumulti rin, eh. Kasi may mga nakalaban siyang, kahit sabi na natin si Fruz nakalaban niya at talo ko yun kasi. Si Fruz, sinalo ka ni Fruz. Sabi ko sa'yo, pare, kulang-kulang ka kasi mag-ano eh. Akala mo kasi hindi ka makakaharap ng malipit din mag-rap eh, no? Sabi ko sa'yo, pre, pag magaling mag-rap kalaban mo, tayo na, leleegang ka. Yan. Yung mga hindi ganun ka mag-rap, talagang durog kay Cripply. Pero pag magagaling talaga mag-rap, pare, pahinga ka. Pahinga. Yan mo yung alam mo na, oras ka magpahinga ngayon. Ganun. Doon ko nakitang putang ina, sobrang nag-adjust si Cripply doon kay Ban. Kasi nung pinredict ko yun, may video kasi ako, sir, na pinredict ko yun, na parang, ang sinabi ko doon, si Cripply, paborito ng crowd kahit saan, kahit sa Bisaya eh. Pero hindi niya pwedeng talunin si Ban ng dikit. Kailangan isa ako mo yan, palu-paluin mo pa habang nasa...
Kasi tatalunin siya ni Ban pag dumikit siya. Yun yung ano ko, tatalunin ka na ito dahil bukod sa home court niya yan, may underdog effect pa yan. Oo, tama. Nakakadikit. Wala. Sabi, tama ako ng ano na, di mo pwedeng talunin ng ano yan. Talagang dapat, wala silang makitang dahilan para manalo yung tao. May ganun eh. Pero nung nireview ko, creepy talaga siya. Para sa akin lang naman, opinion ko. Creepy talaga siya. Tapos, yun, naano ko na sobrang galing mag-adjust ni Creep. Kasi doon nag-rap talaga siya. Talagang ang talas ng dila eh. Doon ko rin na ano sir eh, na parang ngayon tayo mag-rap. Kasi putang ina, pares na nating ginagawa to. Doon natin malalaman eh. Siguro hindi pa panahon. Baka natin, malay nyo, di ba? Harap kami sa laglagan, rap natin. Hindi pala sa Dun flip kinasa, top no? Hindi naman sinabi kung saan eh. Dun Basta kinasa. magharap kayo. O Oragon, mga ano. Pero ano eh, no, parehas pa kayong content creator eh, no? So talagang... Mga magnanakaw na content, sir. Naman tawag sa gano'n, mga magnanakaw. Oo. Mga pirata. Mga pirata. Pero pirata. Matitigas ang mukha, boy. Pero grabe, no? Kagagaling lang natin sa Ahon 16. Ano, pakiramdam mo nung Ahon 16? Masaya ka ba sa battle mo? Yun totoo. Halong... Kasi kilala ko sarili ko pag alam kong ano na nagawa ko yung dapat gawin eh. At na-perform ko ng tama eh. Doon, okay naman na... Siguro, hindi lang siya pumasok doon sa expectation ko na ano, sir. Kasi ang tinignan ko din doon, kailangan, hindi man malampasan, sana kahit dumikit lang doon sa, Jonas versus Zenlock na nangyari. Kahit dikit lang. Hindi ko lang sure kung dahil sa performance ko, dahil sa performance na MR, or sa nangyaring, doon sa event, kung bakit ganun yung... Pero maganda. Hindi naman, sobrang ganda pa rin nung nangyari. Pero, sa akin lang, gusto ko lang sana ganun dumikit dun sa ano. Pero yun, halo. Masaya na medyo hindi. Parang hindi ganun kasaya. Yun, para sa akin. Hindi ganun kasaya na kagaya nung kay Zendlock. Kasi siguro dahil hindi rin yung performance ni MR kasi hindi ko sinasabing hindi maganda. Parang hindi talaga siya may mga nagsabi kasi sa amin na hindi marinig yung boses namin doon sa likod, sir. Pero sana sa video malinaw. Lumabas. Oo, yun. Ganun sana yung ano. Pero kasi doon kasi makikita mo rin na kasi may ganun eh. Malakas sa video, malakas din sa live. Sana kahit hindi ganun kaano sa live, sana lumabas pa rin siya sa video. Kaya yung naramdaman ko noon, sakto lang na at least na-perform ng maayos. Pero hindi talaga siya umabot dun sa ano ko eh. Sa expectation mo. Hindi mo rin ma-predict eh, no? Oo, Parang mahirap, kahit sir. anong mo. May mga magic na nangyayari. Oo, tsaka may mga inaasahan ako dun na ang lalakas na battle na parang pakiramdam ko sabay-sabay kaming hindi naging ano eh. Pero maganda. Pero yun nga, ahon kasi yun, sir eh. Kumbaga iba yung expectation mo dun eh. Siguro ganun din. Hindi ko na, kahit naman i-spoil ko to rito, makikita nyo naman dun sa SOCMED, sa Facebook na yung kwentuhan ng mga hindi talaga solid na nangyari, na battle. Pero at least, inaano ko pa rin na baka iba sa video. Tsaka nilabas mo na rin naman yung poster nung results. Burado lahat eh. Parang walang panalo. May mga nagko-comment doon, no? Talo kasi si Lip eh. Hindi, trip ko yun. Talagang buray na lang. Una ginawa ko, yung mga nanalo, puta, pinatalo ko. Account ko to eh. Gago ba kayo? Kung sino gusto kayo patalo dyan, bala kayo dyan. Nainis ako. Ano nangyari dito? Ang dahilan kasi nun, sir, kaya nirumble ko, hindi ako nakapunta ng day 2. Ay, okay. Akala nila, talo kasi si Lip eh. Matalo man silip, manalo man silip. Puta, ganun rin naman yung ano ko eh. Masaya naman ako sa nangyayari. Kaya ginawa ko, hindi ako nakapunta ng round ng day 2. Wala akong alam sino man nanalo. Ginawa ko, nirambol ko. Binura ko lahat ng spinos ko. Ang dami nagko-comment to. Talo kasi manok niya eh. Kaya siguro na ito mo. Ba't pag nanalo ba silip, puta, champion din ba ako? Hindi naman gago ba kayo? Kulit ng mga tao. Pero grabe, no? Ahon day 1, day 2.
Round 16, day 1, day 2. Lakas nung day 1. Hindi ka nakapunta ng day 2, pero narinig mo naman yung tindi ng day 2. Dami No? ko na anong solid. Meron bang particular battles na nung naisip mo? Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko gatasan yan. Tangina, aabutin talaga sa akin lahat. Boss, kulang na lang yung sound check. Birahin ko rin eh. Dapat i-review mo yung Oo, sound check. sound check. Itignan ko yung mga ginagawa. Yung mga nagsasalita nun, yo, sound check. Yung mga ganun, birahin ko na rin to. Tangina, walang palagpasin to. Tigas nga ng mukha ko. May ano nga eh. May nakita akong... Hindi ko alam kung saan interview ni Arik yun na... Kung quote nung tatansyahin ko mga 2 million ang nawawala sa flip top every month. Tapos ang dami nagtag sa akin. Uy, tangina nyo, ako lang ba nag-video reaction dyan? Gago ba kayo? Ang dami. Mga pirata, mga buraot. Tangina, dami nagtag sa akin, no? Sabi ko, putang ina itong mga to. Dami-dami namin dyan eh. Baka pag inisa-isa ko yung mga idol nyo. Mas malala mga isa-isa. Puta, araw pa lang eh. Pero nakakatuwa lang na ako yung agad yun naiisip nila na isa sa mga naggaganon na ibig sabihin, puta, natututukan nila ako na, ay, tangina sa video reaction. Parang ganon. Pero nakatawa lang din ako na, tangina nyo, ako lang pinapasalon yung galit niya. Kagago ba kayo? Ang dami-dami namin dyan eh. Oo. Pinakamahalaga naman dun si Arik mismo, alam mo. Oo. Na talagang ginagawa mo yun. Hindi, tsaka pinaalam ko yun na, boss, pwede ba akong magnakaw? Tangina ko lang parang ganon eh, no? Tangina magnanakaw, papaalam mo. Hindi tangina. Bago pa ako mag-umpisa noon, nagpaalam na talaga ako kay Arik. Boss, pwede ko bang putya, subukan mo. Ganyan, subukan mo. Kasi hindi naman, goods naman yun. Ano nga ako ni Arik eh. Winightlist ako dun sa ano eh. Hindi, ang alam ko, ang mga inaano lang ni Arik is yung mga nagpo-post talaga ng mismong battle. Eh ako kahit pa paano naman, dinikit ko naman yung mukha ko ron. Ay mga sa Facebook, no sir? Yung mga, galing magpako, yung mga nandun lang nilagyan na ng picture ko sa gilid. Mga lolo eh. Sige nga, puntahan na nga natin yan. Kasi may portion ako nung usap natin na gusto kong daanan yan eh. Pero bilang binring up mo na, saan nga ba nagsimula yung content creation mo ng, content creation mo? Siyempre, kilala kang battle rapper, rap artist. Paano ka nakatawid to content creation? Tsaka sa dami ng pwedeng gawin na content, pwede ka namang TikTok, pwede ka sumayaw, di ba? Pwede kang may isang MC na nakahubad, video ka eh. Di ba? Si Katana ata yan eh. Paano na uwi to video reviews and yun, kwento mo sa amin yung alamat ni Milky Man. Ayun, siya bali kasi tulog na yung YouTube ko noon, tulog na. Pero dati kasi sir, bali, kwento ko muna na dumating yung time na ang laki din na sinasahod ko sa YouTube. Pumapalo rin siya ng 12K a day. Dahil dun sa kanta ko na MP Light. Lakas. Lakas nun, pumalo yun. Isa yun sa mga sa akin ng milyon, nagpasok ng milyon sa akin. Ngayon, syempre, umasa na ako dun. Hindi na ako nag-upload, dun na lang, yung kanta na lang. Dumating yung time na syempre, may mga bagong lalabas na kanta. Natulog yung channel ko. Sabi ko, tangina. Hindi naman ako mapaglabas ng kanta, gawa ng yung arranger ko is lumipat na ng lugar. Hindi siya makatulog doon sa bahay. Ano kayong pwede kong gawin na Pwede ko. Sabi ko, tangina. Testing ko nga hindi nga review sir eh. Nanonood lang ako, pinanood ko yung battle namin ni EJ Power. Tatawa lang ako. Wala pang yun eh. Wala pang OBS. Wala pang OBS nun. Nanonood lang ako. Tawa lang ako. Wala, dire-diretso akong pinapanood. Tawa ka. So, puta, nakita ako, may mga nanood. Tapos nag-request na, Dol, tuloy-tuloy mo yan. Tapos, i-upgrade mo. Ganto ganyan. Siyempre, hindi mo na ako nakinig. Tsaka ang pinanood ko lang, puro battle ko lang. Pinapanood ko lang, parang gusto ko lang ikwento yung mga nangyayari. Hanggang sa putang na nakikita ako, okay din. Na parang nagising yung channel ko. Nagising yung channel ko, may mga nanonood na rin, may mga bago nag-subscribe. Inano ko ngayon, parang kinarir ko na. Pero, bago ko gawin yun, kahit yung panonood, na ako kay Arik. Sabi ko, sir, pwede bang ganito ganyan? Sabi niya, pucha, subukan mo. Yun nga yun eh. Tapos nung nag-upload ako 2-3 beses, tapos kinamusta niya ako, Jo, kamusta? Na-copyright ka ba? Sir, hindi eh. Tangina. Kulit mo talaga eh, no? Gumanon. Pero inano niya talaga ako.
Tapos yun na, doon ko na in-start yun hanggang sa napansin ko, natututo na ako maghimay, hindi na siya Tapos, dumating ulit si Looney. Balik ni Kuya Alonso, eto na ako. Ubus kami. Eto na ako. Ang dami na namin eh. Para kami mga minions na bigla may tsunami. Putang ina. Labas yung pagkamaliliit namin eh. Yun na yun. Doon na yun. Una nakikita ko, dalawa lang kami ni Kuya Shernan eh. Dalawa. Wala pa kasi si Kuya Alonso na nagpahinga siya sa break it down. Ang tagal eh. Oo. Tagal. Di yun, tinuloy-tuloy. Dalawa kami hanggang... Sino ba yung sumunod na nakita ko nag-review? Zaki, tatlo kami. Tapos hanggang yun na, dumami na kami. Nakakatawa rin naman kasi parang nakikita ko rin na at least, hindi lang ako. Hindi lang ako yung nakakapagbigay ng opinion. Oo. Yung ibang MC kasi magkakaiba naman kami ng opinion eh. Yun nga lang, syempre, kahit naman sabihin natin na kahit naman itanggi natin, is pirata pa rin talaga siya. May pa rin talaga siya, nakaka-apekto pa rin siya dun sa views ng pinaka main video. Na pa rin siya. Yun nga, hanggang sa si Kuya Luns talaga yung pinaka si Kuya Luns talaga yung pinaka pinanood na. Kasi parang, lumabas yung mga walang kwenta kayo, no? Nagmamaro kasi kayo dyan eh. Eto talaga marunong, oh. Nagliitang kami. Tutok ako nun sa Doon ako nagsunod-sunod na battle ulit nun. Battle na nga ulit. Wala naman dito eh. Dami pa namin. Hindi na alam ng tao kung sino panonoorin. Nung bumalik yung bid, yun na. Sabi ko tapos kayo ngayon lahat. Ako kahit paano, umisang taon ako eh. Umisang taon ako maayos yung Nung bumalik si Kuya Luns, durog kami lahat eh. Galing din kasi nung reviews talaga ni Looney. At saka sa kanya nag-start yung may guest-guest eh. Oo eh. May halo na nga rin na interview sa start. Oo, may podcast na rin siya. Parang may na rin eh. Kaya parang may interesado ka rin dun sa kausap niya eh. Tapos iba nga, bini-breakdown talaga. Mismo. Tapos depende pa sa kausap niya kung paano sisipatin yung battle. Oo, galing nga. Galing ang ganong ideya eh. Ako kasi wala eh. Tangina, pag may mga hindi ako wala. Ano nyo nga dyan? Tangina mo, ano ba? Nagre-review ka ba? Bobo ka talaga eh. Ang inang kulit eh. No? Oo. Pero ako naman, syempre, pero ang dami nga rin. Syempre, si Batas, di ba? Nagre-review din. Si Pistol din ata. Si Raf yan. Si Pistol. Oo, sila Raf. Marami. Pero para sa akin as a fan, parang ang ganda rin naman na may iba-ibang POV. May iba-ibang point of view yung pagre-review. Kasi iba yung mata mo, iba yung... iba talaga. Iba talaga to, boy. Parang iba to. Talagang kaya kong panoorin na sabay. Kahit bumanat na sabay. Kunyari sabay sila. Sige, balat kayo dalawa. Aanin mo ang dalawang, yung both side. Ano ba sabi niya, Sixth Street? Anong silbi ng dalawang eyeball mo? Hindi mo titingnan ng both side. Dapat gano'n na binalat, Hindi sa tenga. Pero iba-iba naman yung paningin nyo. Lalo yung sa'yo. Kasi talaga sa akin talaga. Magkabila. Yung lawak nung pananaw mo. Kahit si Aret nga, iniisnab eh. Pag kasi, iniisnab yung host. Gagawin, no? Pero, ayun. Ako sinasabihan din ako ni Arik, kasi even naman itong podcast marami na nagpa-podcast, diba? Marami na nag-interview sa iba't ibang MCs. Sabi niya na maganda yun na iba-iba pa rin yung potentially magiging sagot ninyo. Iba-iba yung pwedeng makwento. Iba rin kung paano ko dalhin yung kwento. Dalhin ni Shernan, dalhin ng ibang mga nag-interview. So, okay lang yun. Hindi siya parang kawalan. Dagdag siya eh. So, tingin ko okay lang din. Pero, yun, syempre, iba rin yung kay Looney. Pagdating sa'yo, siguro mas comedic yung tansya mo. Iba rin yung kay Batas, mas technical, di ba? Pinupuntusan niya pa. Talaga. So, meron naman. Sa tingin ko, the more the merrier din eh. Parang mas maraming na pagpipilian yung mga fans. Viewers. Pero ikaw, nung si Looney na, nag-slow down ka, paano yung bigla kang nagre-review ng mga Mali na yun eh, parang tangina na, hindi na ako masaya. Doon na kasi yun. Nakaka-drain din kasi sa, sir, parang ang nangyari kasi nun, syempre,
may luni na, may guest pa. Alam mo yun, tangina kumuha pa ng tropa oh. Tangina, kawawa na nga kami sa mag-isa ka eh. Trumopa pa. Tangina talaga, kawawa talaga tayo dito. Ngayon na naisip ko, hindi na ako masaya sa nire-review ko minsan eh. Siyempre, tangina, himay ako ng himay. Tapos tangina, yun talaga, matalino yun. Totoo yung mga sinasabi. Ako, hindi ko nga alam mga sinasabi ko eh. Parang, ngayon, ang inaano ko, tangina, kailangan kong manood ng mga masaya para masaya rin ako. Yun, tangina, tinagos ko yung Wow Mali, Itbulaga, ito yung mga old school na Yun nga, sa parang naano ko na minsan kailangan mo lang din talagang masaya ka sa ginagawa mo para hindi mo maramdaman yung pagod. Kasi na-drain din ako nun, sir. Na parang, ang tagal ko nang ginagawa to, paulit-ulit lang. Pasok sa studio, 3 hours ako dun minsan. Kasi nag-ano ako nag-i-stack ako ng video eh. Ganun ginagawa ko eh. Hanggang sa dumating nga yung time na nakapag-vacation kami sa Masbate. Parang 1 week lang. Pero nung bumalik kami sa bahay, hindi ko alam paano ulit ako magi-start sa trabaho. Parang ganun, parang naano ko na, sobrang sarap nung pahinga. Na, tanginan. Hindi ko alam, basta nandun lang naman yung studio, magkaharap lang kwarto, tas yung studio. Hindi ko siya maupuan, hindi ko tangina, parang ang hirap na bumalik. Yun na yun, nung na yun, dun ako, sabi ko, baka kailangan ko na ng kasama. Nag-start ako ngayon sa mga tropa ko muna, mga tropa ko. Kahit hindi rapper, mga tropa ko lang, dun ako nag-start na. Yun, nakakuha ko na ulit yung yung mood ko sa trabaho. Sabi ko, tangina, okay din talaga pag may kausap, hindi nakakaulol. Hindi katulad pag ako lang mag-isa. Hindi siya katulad ng live eh, kasi si Zaki, ginawa ni Zaki naka-live. May nakakausap siya sa comment. Hindi ako andun, kailangan kong pasayahin sarili ko, kailangan kong bumilib ng todo talaga dahil napanood ko na yung iba, sulitin ko na kailangan, tangina, meron akong panoorin na hindi ko talaga napanood eh. Kasi ang nangyayari, pag ginapanood ko na, hindi na ako nabibilib talaga. Ngayon yung mga video na nakikita kong hindi masyado nag-views, pero okay lang naman. Yun, doon ko na kailangan ko na ng kasama. Na-drain talaga ako noon. Hindi ko na alam paano bumalik. Parang 2 weeks ako walang upload. 2 weeks, matagal na yun eh. Sa isang araw, nagdadalawang upload ako noon eh. Sabi ko, ganun pala yun. Darating talaga yung time na, putang ina, nakakapagod talaga. Kaya si Arik, di mo rin masisisi minsan na, na parang sinasabi niya rin na, tangina, parang gusto ko na huminto. May mga gano'n si Arik eh. Pero yun, pag nakikita niyang kailangan talaga siya nung hip-hop, pero niya rin yun. Kasi may mga nagme-message din sa akin, nanghihina na kami. Maglabas ka na ng gatas, parang mga gano'n. Yun ay nutrition. Hindi nila alam, Ikaw mismo. ako mismo yung nanghihina na. Eh wala, kailangan ko talagang yun. Tapos dumating pa yung time na sunod-sunod taping namin. Oo nga. Hindi rin ako super extra ako dun eh. Talagang lagi ko nasa likod, ang dami nagtataka ron, pre, ba't di ka namamatay dyan? Natotodos yung mga malalaking artista dyan, paano nga mamamatay nga, nasa likod. Mga unang tatama yung mga bida-bida sa unahan. Safe lang, safe dito, safe. Oo, mga unang tinamaan doon. Si Pistol, si Kuya Mix, si Kuya Bullet, Boss Jan, mga inabot talaga. Mga nasa unahan kasi. Siyempre, yung nasa likod, salagin nyo muna yung bala bago umabot sa akin. Namatay sila doon lahat Ito na, tinodas na kami. Lahat. Pero ang ganda nung sinabi mo na pagka nangihina ka, balik ka lang kung saan ka masaya. Oo. Kasi yun yung pinaka-natural sa'yo, no? Doon ka. Totoo. Kasi review ka ng review, hindi mo naman na-trip yung pinapanood hindi ko mo. naman Kaya ang galing lang na biglang Wow Mali. Biglang talaga. Itbulaga Ang dami nga nag-comment doon. Tangin na kung ano tinatagos mo Sabi ko, marami pa to. Marami pa akong babalikan na dyan. Yun, doon ko nakitang masaya ulit yung tao. Oo. Kasi wala kita na rin nila na, Dol, yung mga nire-review mo, mga dati pa yan mga dating battle pa. Siyempre, gusto nila yung bago. Wala, nanano ko na, kailangan ko talagang hindi ko na rin maramdaman yung nun yung trip ko. Oo. Wala, ginagawa ko na lang to, parang kailangan lang. Oo. Hindi ka tulad nung nag-switch ako dun sa Wow Mali, Itbulaga. Yun, ulit, ansaya pa rin. Parang bumalik ako sa dati nun. Parang kailangan yung nagpapasaya, masaya rin. Oo, ganun. Mahirap kung magpapatawa ka, hindi ka ang hirap. naman ikaw mismo. Struggle na, pinipilit mo na, no? Mahirap eh. Oo. Pero ako, yung take ko dyan sa sa video reactions,
totoo rin no, na parang syempre pag nag-video react ka, piniplay mo yung video na yun, baka nawawala yung view nung mismo. Mismo. Ganun Oo, talaga siya. pero hindi ba para para sa akin dahil may binivideo ka rin na bago, ikaw na nagre-react, may nabibigay ka ring bago dun sa existing na video. So sa tingin ko ano pa rin siya may sarili ka pa rin content na nagagawa out of isang content. Oh, sir. No? Pwedeng ganun din talaga siya. At lagi ko nga sinasabi, parang magkaiba naman ng subscribers yan eh. Subscribers ko parang 350 lang. Samantala sa Flip Top, 8 million. Pero yun nga, syempre may mga viewers talaga na gusto na makita yung reaction namin. Oo. Pero ako, hindi ko parang nag-iisip lang din ako. Parang kunyaring fan mo talaga. Pero kakaiba nga kasi mas nakilala ka naman na talaga nila sa Flip Top eh. So kung nanonood ng video mo, most likely nanonood na rin sila ng Flip Top. Yun. Pero sa tingin ko, kunyari, lumabas ka na sa Flip Top, nasa mga palabas ka na sa telebisyon, may nakakita sa'yo doon na potentially hindi nanonood ng Flip Top. Nung sinubaybayan ka, mas nainganyo silang manood ng Flip Top. Baka may ganun din. Pwedeng ganun din. Diba? Pwede ring may ganun. Pero ako, at the end of the day, tingin ko kung may paalam ka naman dun sa mula umpisa bago ako umpisa. Yun, tingin ko hindi ka na dapat maano. Tinanong din nila ako nun na, Jo, buti hindi ka nakaka-copyright ng Flip Top. Sabi ko, pre, bago ako to i-start, nagpaalam ako kay boss eh. Ano sabi ni Ari? Kinento ko na, yun lang, subukan mo. Pero nung kinamusta niya pa ako kung naka-copyright ako, hindi. Sabi ko, hindi naman boss. Tinuloy mo talaga, gamanan. Pero syempre, matik yun. Talagang kinamusta niya ako na parang na copyright ka ba? Nung sinagot kong hindi, alam ko na yun na yun na talaga yung ni Ari. Oo, nag-go signal niya Oo, yun na yan. Tuloy mo na. Ganun yun eh. Kasi syempre, unang video mo pa lang, ika-copyright ka na yan eh. Kung talagang ka eh. Tsaka alam naman niya sigurado na lalo na kayong mga nasa mundo ng Flip Top, na malaking contributor kayo ng Flip Top mismo. Manghirap din siguro yung mga outsider na wala namang kontribusyon. Yung ibang page. Oo, Pero si Arik, mahal na mahal kami niyan. Putang ina, kahit nga binibira ko sa stage si Arik, pagdating ng backstage, nilalambing pa rin kami ni Arik eh. Wala naman akong kahit naman nung dumating yung issue ng sa PSP. Kaming mga sumasalang doon, ito total na open na rin. Kaming mga sumasalang doon, wala kami naririnig kay Arik. Wala talaga, as in wala. Sumalang kayo, no problem. Lagi nga sinasabi ni Arik sa amin eh, hindi ko kayo pipigilan kumita. Yun naman lagi niya sinasabi. Na kahit, ang dami naman dumaan eh. Sunugan, Bahay Katay, basta ang daming battle league na nagsulputan dyan na sinasalangan namin. Na wala naman kami narinig kay Arik eh. Lagi nga sinasabi ni Arik, hindi ko kayo pipigilan kumita. Kailangan nyo yan eh. Yun naman lagi niya sinasabi. Pero ang hindi ko makakalimutang sinabi sa akin ni Arik, dating-dati pa nung sumalang ako ng Bahay Katay, sinabi niya sa akin, kahit saan ka sumampa, walang problema, pero galingan mo. Kasi, once na hindi ka magaling dyan, may posibilidad na hindi ka na rin panoorin dito. Dahil nasira na yung mo dyan eh. Ngayon, ang gusto kong mangyari, sumampa ka dyan, parang dala mo pa rin yung karakter mo sa Flip Top eh. Ikaw yan eh. Ngayon, pag nasira ka dyan, sira ka na rin dito. Hindi naman porket meron namang ang galing mo dito, sira ka sa Flip Top. Sabi niya, kahit saan ka sumampa, basta lagi mong galingan. Kasi, dala mo yung Flip Top, dala mo yung sarili mo. Dapat magaling ka. Yan ang laging sinasabi sa akin. Yun nga, naisip ko din na, sobrang tama nga, no? Maano mo na, sa PSP lang magaling yan eh. Sa Flip Top wala naman eh. Kasi, nakikita nilang, pabaya ka sa isang liga. Eh ako, ginagatasan ko na magkabilaan yan. Parang ng bakayan, sabay. Lahat ng pwede. Ay, talagang pag sumampa ako dyan, lulupitan ko talaga. Ayun yung ko na tinandaan ko yan sa mga sinabi ni Enigma. Na totoo naman. Halimbawa, kahit sa mga artista ang galing mo sa Channel 2. Tapos, ang pangit ng ginawa mo sa 7. Hindi ka na ulit kukunin sa 2 kasi ang pangit na ng ginawa mo rito eh. Baka sabihin, baka mamaya
pucho-pucho rin niya magpucho-pucho na rin sa atin yan dito. Ganun yung inano niya. Kaya nasabi ko sa sarili ko na walang ano si Arik sa mga sumasalang sa ibang liga. Ang nakita ko lang naman na mga naging masama na ano, yung mga bumira. Yung mga nandito sa kabilang liga tapos tumira dito sa kabila. Yun yung napansin ko lang na siguro hindi naging okay kay Arik. Pero kung hindi mo naman, kahit naman sumalang ka rito sa kabila, basta itong flip top is hindi mo naman siya inaano, wala naman problema. Yun lang, yung napansin ko, kasi kami naman nila Zaki, gano'n na naman kami, si Shay. Yung lagi nila sinasabi sa TF, putang ina, naniniwala ba kayo dahil lang sa TF? Kasama na rin sa TF, pero hindi lang dahil dun eh. Isipin mo, si Shay, bumabatil nga sa flip top ng walang TF eh. Hindi lang dahil dun eh. Dahil kaya nagsisalang yung mga yun doon dahil ang tatalunin nyo is yung mga champion na eh. May ganun din na, tangina, ego ko to, paano ko masagi ko lahat yan? Matodas ko lahat yan, o di anlupit ko. Hindi lang dahil sa TF na, ano, siguro kami. Wala naman akong title eh. Talagang dahil din sa TF, pero yung hindi lahat ng sumalang doon. Iba dyan, puta, gusto din talagang malaman kung sino pinakamalupit na champion. Lang din siya eh. Yun lang, sinagot ko lang yung ano ng iba na parang akala nila tungkol doon sa TF. Alam nyo ba, yung TF namin sa PSP at sa flip top, hindi naman magkalayo eh. Kung magkano binibigay sa akin sa flip top, ganon din sa PSP. Kung magkano binibigay ng PSP, ganon din sa flip top. Kaya, tangina, sabay kong ginatasan. Boy, talagang payamanin nyo ako. Ganon yung nangyari. Talagang ko sila, sabay. Pero maganda rin yung sinabi ni Enigma na no? Parang yung respeto nang gagaling din dun sa performance mo. 'Di ba? Parang kung ginagalingan mo kahit nasan ka man. Mismo. Respeto mo yun sa sarili mo, and syempre dahil bit-bit mo rin yung brand ng flip top dahil dun ka rin naman nakilala. Bit-bitin mo ng maayos yung pangalan na yun. So, ganda no, sinabi ni Arik sa akin. Natinandaan ko din talaga na, nga no. Kahit hindi nga lang sa flip top, kahit saan eh. Di ba, kunyari, magkapit-bahay, sa isang kapit-bahay, chinichismisan mo, eto naman yung sinisiraan mo. Dapat parehas mo chismis yan, pantay. Si ano, tapos pag nasa kabila ko, si ano yan. Dapat ganun eh, sabay. Para pantay silang pangit yung isa lang chichismis mo, di ba? Dapat sabay. Galing din nun. So pero ako just to parang set the record straight. Siyempre sinasabi mo lagi na ginagatasan mo, ganyan. Pero kunyari, pagdating sa content na ginagawa mo, sa tingin mo ba talaga panggagatas yung ginagawa mo? Talaga? Mismo. Ito na yung part na dapat meron lang hindi ganyan yung tingin ko. Hindi, gatas talaga. Talagang gumagawa kayo ng content dyan, bubuin nyo yan ng isang buwan, yung video, edit nyo pa, ganda ng mga intro. So, gaganyan lang ako dyan, andito na naman ako sa harap ng camera. Para manggatas, manggulang mamirata, magnakaw, talagang sinasabi ko na lahat. Talagang pag nakatayo na, nakaharap na ako dun, sir, talagang, kasi pag sabihin mo, hindi, itong ginagawa ko to is content na pinaghihirapan ko, hindi. Una, gaganunin ka ng mga tao dyan, magnanakaw ka. Hindi, ito na. Tingnan nyo, bago pa ako mag-umpisa sa sasabihin ko, kung na ini-intro ko na talagang magnanakaw na naman ako, manggugulang ako ng kapwa. Di sabihin ko na lahat yan. Ganon din naman tingin nyo eh. Diba? Kahit anong kabutihan mo dyan, boy, pag pinakita ka straight to the point, boy. Talagang ubus kayo. Kahit ngayon mga yung walang paalam, talagang binibira ko yan eh. Pag nakita ko tayo, kikita ako dito. Binagyan. Hindi, yun lang. Totoo yun. Na gatas talaga siya. Kasi content nila yun eh. Pero hindi naman yung ganong kawalang na walang paalam. Kumbaga parang nga kami magnanakaw na nagdo-doorbell eh. Parang mga ganon din na dito na kami, boy! Ayan, nyo na yung mga jewelry, di ba? Pero yung gatas talaga siya. Yung mga ibang nagbibideo reaction dyan, huwag nyo na iligtas sarili nyo. Sabay-sabay tayo dito. Kala ko pa naman may bawi na Alam mo, hindi talaga yan Wala. Kunyari lang yung sinasabi ko. Hindi, tarantaduhan nyo. Iligtas nyo pa sarili nyo. Sala, sabay-sabay na rin. Kaya nga, tinatag na nga ako. Para ikaw na yung phone nila, no? Ang ina nyo, pasimuno ka. Hindi si Kuya Luns, ang una nag-video reaction. Kami, mga lang kami niya, mga konting galamay lang. Si Kuya Luns talaga yung pinakahulo niyan. Kami gagala-galamay lang kami dyan. Gumagaya lang kami.
Tinuro si Kelo, si Raulo. Hindi, pero kahit naman yung kay Looney, syempre may basbas din Gatas ni din Arik. yun. Iba-iba lang ang brand. Iba-iba lang ang Gatas brand. kumbaga, mas may ano lang siya, may ambag na malaki. Kumbaga siya yung nagpakain ng baka. Oh, tas kami ngayon yung mga ano. Ganun din. No? Si Arik yung may-ari ng baka. Si Kelon yung nagpakain. Tas kami ngayon yung mga ano. Kami yung mga naninimot. No? Yung mga nagko-comment, kami mga nanonood, taga-inom lang kami. Oo, sila yung mga ano, mga yan, tanggap ng gatas eh. Hindi ko alam saan galing eh. Oo nga, no? Parang ganun yun. Kay Arik yung lupain, tapos yung baka, tapos kay Lunsi nagpapakain dun sa baka para mabuhay. Tapos kami ngayon yung parang kakapal na mukha. Ganun ang Marami naman yan eh. Oo. Hindi naman nauubos yan eh. Bukas Oo. meron ulit yan eh. Tigas ng mukha eh, no? Ano kayo pag napanood ni Kay Luns to? Oo, Kaya talaga ito ni Joris, dinamay pa ako. Sabay-sabay na rito kay Luns. Kagay na. Pero yun. Shoutout kay Sir Looney. Sana Ay, ba belated happy mapaabot birthday, na- Kuya Luns. Oo nga. Nagpa-basketball daw siya nung ano. Di ako kinuha eh, kasi alam niyang takin na kaya kong mang-iwan ng tropa eh. Kaya mang-iwan ng tropa eh. Sumabay ka pa, ano. Pero ayun, napansin ko sa'yo, Jonas, ano, parang parang self-aware ka. Ibig sabihin, parang kilala mong yung sarili mo talaga. Alam mo kung ano ka at kung anong hindi ikaw. No? Pero kaya kanina na pag-usapan na natin, saan ba nanggagaling yung pagkaganyan mo? Kasi parang ano eh, ang napapansin ko, parang depensa mo rin yan sa mga mangbabash pa sa'yo. Imbis na parang bigyan mo pa sila ng espasyo na tirahin ka. Oo. Tangina ako natitira sa Oo. sarili ko. Ganun ba siya? Parang pinag-isipan mo ba siya o sadyang ganyan yung personality sir. Ano mo? lang talaga siya eh. Ano eh, noon pa naman kahit sa panahon na yung hindi naman ako kilala, napansin ko na hindi rin ako nagtataas ng bangko sa ano eh. Yes, natural sa battle, magyayabang ka. Pero pag sa labas na ng battle, hindi. Tangina, minsan nga may mga ano eh, hindi ko alam kung sobrang close na sila sa akin, mga fan na, "Uy, putang ina mo, pa-picture kami." Gano, "Tara, buka na nyo, labas dito." Mga ganun eh. Naano ko lang na, wala na, nasanay na ako eh. Oo. Kasi sobrang friendly ko, sir, na pansin ko na yun din yung nakatulong sa akin. Yung kasi isipin mo kung hindi ako ganito, hindi ako magiging ganito. Parang nakikita ko na may mga tao kasing hindi solid na joker or hindi solid na siraulo sa totoong buhay. Tas joker lang sa stage. Pero pagdating sa background, ang dami ko nababasa na, tangina, isnabero naman sa personal yan. May habang naman yan sa personal eh. Ang inaano ko lang dito is, nakatulong din yung karakter ko sa labas ng camera at yun dun sa stage. Nakita mo kahit, napapansin ko, ay hindi isa sa pinapasalamat ko na, tatayo lang ako sa stage, makikita lang ako ng crowd. Alam nilang, puta, yun talaga ako eh. Yung talagang wala namang gagawin maayos to rito. Isip yun yung isa sa mga nagustuhan ko din sa sarili ko na naging totoo ko sa sarili ko. Hindi ko rin inaano na, tangina, kaya ko yan. Pag di ko talaga kaya, hindi ko kaya. Inaano ko yun na, tangina, durug ako dyan. Parang yun nga, hindi ko siya sinasadya dahil yun talaga ako siya. Talaga yung naging ano ko na, kahit off ka mo kausapin, kahit mag-ano tayo. Yun lang, na ano ko na, hindi lang talaga ako pareho siguro nung iba, na joker sa stage, dito hindi. Sisi nyo, joker din sa ano. No, sa So, labas. maano mo na, ulul din talaga siya eh. Oo. Yun nga yun eh, makikita mo kung gaano katotoo tong nasa stage eh. Na parang total, meron namang mga matatapang sa stage, ang bait sa personal. Diba sir, may mga ganun naman, na yun ang mahirap eh. Yung image mong pinapakita dyan, tangina, bubugbugin ko to pag nakita ko to sa ano eh. Tas, pag nakita ngayon ng fan mo, ang bait pala ni ano. May mga ganun. Ako, yun naman yung na-handle ko na parang, eto talaga ako eh. Ito yung dapat nyong tanggapin sa akin. Kahit sa naman eh, minsan may mga nakakita sa akin, mga gasoline boy. Nagugulat na lang din na ganun pala ako ano sa kanila. Pero yun din ang sinisisi ko sa sarili ko minsan na parang nawawalan ako ng barrier sa sarili ko. Minsan kasi, kahit na-offend na ako, okay lang, hindi ko inaano sa kanila. Minsan may mga fan kasi na pag nagbiro na, na-offend ako, pero ayoko nang, hiya mo na. May mga ganun talagang tao na minsan, wala ring limit yung isip eh.
inuunawa ko na lang din. Pero may mga time na na-offend din ako minsan, sir, pag may mga birong hindi ko rin trip. Pero syempre, nandun ako sa... pero pag yung... Ako, okay lang. Pero pag ibang... Kunyari, may kasama ko, asawa ko, gano'n. Yun, dun, hindi ako makapagtimpi ron. Pero pag ako, okay lang. Pag kaya kong dalhin yun, na-offend ako, okay lang. Oh. Yun din yung pangit din sa akin na nabuo, na parang dahil sa sobrang joker ko, nakikita nilang ulul-ulul ako. Hindi na nila tinitignan bilang rap artist na ano. Isang tropa parang, okay lang, sige, ganun lang din naman talaga mangyayari. Gusto ko lang din naman din talaga na huwag niyo akong sinasanto o masyadong dahil gusto ko pagdating ng panahon na hindi na ako kilala or hindi na ako nagra-rap is hindi pumangit yung tingin nyo na tangina, laos ka na ngayon, yabang mo kasi. Ayoko nung ganun eh. So kahit hindi na ako, bait yan, tropa namin yan, ganto ganyan. Saan man ako mapunta. Hindi katulad pag mayabang ka kasi, laos ka na. Mahirap naman ngayon. Yan naman yung ayokong Pero darating at darating naman tayo dun eh. Yun lang, inaano ko kaya, totoo din talaga ako sa sarili ko na. Kung ano ako sa stage, ganun din ako. Sa Galing, totoong no? buhay. Parang consistent, na genuine, organic, na parang kung salang ka sa stage or hindi, yun ka. Pero ang ganda kasi, binaybay mo na no? Una, nakikita mo yung advantage nun. Kasi nga, hindi ka performative, no? Kasi sabi yung performative male, parang iba ka sa, pinapakita mo sa ibang tao, iba ka rin kapag ikaw lang. Sa backstage. So sa'yo, hindi ka nalilito kasi kung saan ka sa stage, yun talaga ako. So, may may advantage yun. Kasi, yun nga, parang hindi ka nag-iiba. And sabi mo nga, nabubutasan din yung mga MCs na ang bait pala sa totoong buhay kahit nahalimaw sa sa stage. Hindi yung naging nila. Oo. Pero yun nga, sinabi mo rin yung disadvantages din minsan kapag masyado ka ring Close sa close or Meron, sabi mo kanina, may mga hirit din sa'yo na parang hindi mo na titripan. Para sa'yo ba, bilang ikaw kasi, komedyante ka, parang anything goes. Hanggat kaya mong banatan mo, no? Pero, sa tingin mo ba ikaw, dapat may limitations ba yung humor? May mga topics o issues ba na sa tingin mo dapat, kahit sa battle rap, hindi dapat tinatawid Meron. o tinatapik? Pakiramdam ko meron. Dahil, sa opinion ko lang, hindi lahat ng nanonood sa Flip Top is open na tangina, battle rap yan eh. Hindi eh. May mga kapatid, magulang na hindi open sa ganun na dapat tsaka kasi parang nakikita ko ganito eh. Kung talagang malupit ka, kaya mong dumurog ng kalaban ng walang dinadamay. Or pwede ka maidamay na hindi ganun kalala eh. Meron kasing talagang sobrang lala eh. Na kaya hindi ko rin siya ginagawa. Kahit nung binata pa ako, hindi ako ganun eh. Hindi talaga ako sa mga eh. Dahil syempre nakikita or hindi lang din talaga ako ganun. May limit talaga lahat, sir. Lahat naman, kahit sabihin mong lahat pwede mo sabihin dyan. Lahat pwede mo sabihin. Pero hindi lahat yan kayang tanggapin. Di ba? O paano kung ganun nga, sobrang salbahe mo sa stage. May isang taong hindi abot yung mga sinabi mo. Paano kung hindi matina kung matulig yun. Di ba? May mga ganun na hindi lahat yan mapapaunawa mo. Pero hindi ko sinasabing bawal. Lahat nga pwede nyo gawin. Lahat pwede nyo sabihin. Kahit sino pwede nyo idamay. Pero, sa pananaw ko lang, bilang ako siguro, joker, kaya kong mag-rap sa stage ng dalawa lang tayo magmamano-mano rito. Tangina, talaga malupit ka. Pero kung magdadamay ka ng mga hindi nakasama dun sa rap, pero hindi ko sinasabing gawin nyo Hindi, yun against ako doon ako against sa Pero wala naman, sabi nga ni Kuya Luns, tangina, sobrang lawak ng bokabularyo natin. Wala talaga tayong limit eh. Lahat pwede mo sabihin, pero hindi lahat makakaunawa. May limit talaga siya. Sa akin, may limit. Tama, no? Ang ganda rin ng point mo una na siguro kung maliit lang talaga ang battle rap scene na kayo-kayo lang din na nakakaintindi ng eksena na to, ng art pwede. form na to.
alam mo na ginagamit lang yun ng ano, no? Creatively. Pero tama ka, kahit sana pinapanood eh. Oo, ang dami na, ang may dami phone na na eh. eh. Oo. Kahit pumunta ka sa isang appliance store, pinapalabas yung flip top Oo. dun eh. So parang ang daming hindi naman aware, makikita nila, pwede nilang i-take yun Oo, mismo. ng as it is, no? Nang hindi Tsaka, alam yung konteksto. Hindi lahat, habang buhay ka ba dyan? May video yan eh. Paano kung mapanood ng anak mo? Pwede mo ba sabihin na, hindi, ganito lang naman yan na kay trabaho eh. Okay. Pero kung gawin ng anak mo sa hindi battle, halimbawa sa school, puta nakita ko nanay mo, labas po dahil. Parang gawin ng anak mo. Di ba? Ano rin yun? Kumbaga parang, nagre-reflect kasi na ganun ka sa stage na, ginagawa ka ni daddy to eh. Binabayaran pa. Pero hindi ko sinasabing hindi ako nagmamalinis dito na kung, wala, gawin nyo lahat ng mga gusto nyo. Kung kahit ano nyo sabihin nyo dyan. Pero yun nga, dapat, rin tayo, aware din tayo na, hindi naman tayo habang buhay rapper eh. May normal na buhay din tayo at yung mga kalaban natin, may normal na buhay din yan. Na pagtas mo maging rapper sa stage, daddy ka, kapatid ka, di ba? Parang yun lang inaano ko na, kung kaya mo na mag-rap na bumatel o dumurog ng kalaban na malupit ka lang na wala ang dinamay na hindi nagra-rap, gawin mo. Pero kung yun talaga yung gusto mo, gawin mo rin. Pero asahan mong may may consequence yan, mga ganyan. Kaya para sa akin, may limit talaga. Sa akin lang naman, opinion ko lang mamaya putang ina si yun nga, ako nga ni. Ganda na sinabi rin sa akin ni Enigma niyan eh, na may freedom of expression ka. Pero hindi ka rin makakatakas sa freedom of consequences. Kasi, yun. oo, parang kung ano man yung kahihinat na nung sinabi mo, hindi mo matatakasan yun. Mismo. Kailangan bukas ka rin doon. Oo. Kasi nagpakawala ka eh. Oo, O di kung ano yung epekto ng pinakawalan mo, dapat matuto kang tanggapin yun. No? So, Ang dami, no? May mga, basta may mga battle MC na ginagawa nila yun nung panahong binata pa sila. Tapos nagre-reflect ngayong may anak na sila. Mga ganun din talaga. Ang maganda naman, ayun niya, pwede naman magkaroon ng character development. Parang kung mismo. nagawa mo na yung mga ganun, pwede namang matuto ka doon. Kasi nga, ayun niya eh. Lumaki na kayo sa flip top eh. Diba? Yun sir, yung dagdag ko lang kay Sir Mark, kay Batas, sinabi niya yun na, ginawa na nga namin to dati, mali na namin to eh. Gagawin nyo pa. Isa yun sa mga naano ko na, no. May point din na parang, kasi di ba dati, ito yung nanay nyo. Parang, yun na yung mga naririnig natin dati na parang nasabi na yan or nagawa na yan. Na, dapat hindi mo na siya gawin dahil may mga nag-sacrifice na eh. Na kaya mo na mag-adjust ngayon, ang dami nang pwedeng gawin na hindi mo na dapat hindi mo na gawin to. Yun naman yung isa sa nagustuhan ko sa narinig ko na sinabi ni Sir Mark na mali na namin yan, huwag nyo nang gawin ulit. Na parang nga. No? Galing, no? Oo. Galing. Isa sa mga una kong na-interview dito sa podcast, aside from Arik, si Batas eh, nung pandemic. Gulat ako eh, unang beses niya na nagsalita na parang, ano na talaga siya, matured na, tatay na kasi talaga siya eh. Yung mga panahon kasi, no? Oo, sa kanya na, mapanggi. diba? Sa kanya galing eh. Na Pinakamata pobreng battle MC na battle sa Oo. flip top dati. Sabi, pag marinig mo siya ngayon, grabe yung ano niya eh. Yung character development o yung realization niya. Oo. Na, ang galing na sinabi niya, no, na ginawa na namin eh. Oo, gagawin yun niyo nga pa. eh. Panood ko yun. May episode siyang sinabi niya yun. At saka din yung, sabi mo nga, no, parang, yung creativity rin na may ma-express ka nang hindi kailangang mandamay. Ibang level of respect din na magawa mo yun. Na maraming, kaya nga, no, parang available lahat ng pwedeng gawin ng information. Pero ano ba yung pipiliin mong armas dyan? Oo, mismo. May mga armas na nga na alam mong karumal-dumal pag ginamit mo eh. 'Di ba? Pero natitempt ka pa rin. Medyo easy way out din kasi nananakit ka eh. Parang hindi creative yung pagpananakit mo, no? Kung gagamitin mo man siguro yung angle na yun, sana masabi mo pa rin siya in a creative way. No? Ang napansin ko naman, sir, gusto kasi ng tao din eh. Ninatay namin. Banggitin mo yung mga ano na yan. Parang siguro na din nila. Kaya itong mga rapper na to is
ano rin sila, naaano din sila na gawin Na-hype yun. din sila. Oo. Kung naputang ina ito, inaabangan nyo, di ba? Ito, bibigay ko. Mm-mm. Yun din, yung isa sa nakikita kong dahilan na image mo na yan eh. Mm-mm. Ngayon, kailangan mo panindigan yan. Kailangan putang na ano to. Mm-mm. Parang, ako kasi, yung image ko, wala namang ano eh. Kaya ko mag-adjust eh. Mm-mm. Yung mga nakikita nila, joker lang ako, tapos minsan nagsiseryoso ako. Mm-mm. Pero pag ito lang yung image na nakikita sa'yo, puta, kailangan matindi ito. Parang, dami ko si Jesus dito. Parang gano'n na. Mm-mm. Gusto rin ng tao. Mm-mm. Kaya siguro ginagawa nila. Mm-mm. Pero okay naman, wala namang ano eh, wala namang, hindi mo naman pwedeng sabihan yan. Lalo sir, sa kalaban mo, Mm-mm. sabihan mo na, uyog mo dami ano. Tang ina mo, di wag ka na mag-rap. Mm. Parang gano'n siya eh. Pero, yun nga, may consequence. Mm-mm. Yan yun na ano. Mm-mm. Ano, no? Actually, ano eh, kay si Bagsik, di ba yun nakilala for pandadamay, ganyan, ano? Oo. Si Bagsik. In-interview siya ni Looney recently eh, sa Oo. BID. Sinabi rin naman niya eh, na parang nasimulan niya na. Hindi naman yun talaga yung intention niya na maging okay. ganon. Pero sabi niya parang nung sinimulan niyang gawin yun, nagre-react din yung mga tao. Hinahanap na gusto. sa kanya kahit Oo. ayaw sa kanya. So, ano no, walang takas yung mga audience, no? May kinalaman kayo sa krimen. Mismo, kayo nag-uujok dyan Kaya sa mga yan. nag-joke, no? So, parang, wala buhay yung community ng battle rap eh. Pati yung mga nagre-react kasama sa, Oo. sa Mga testigong po Testigo. Mga testigo nga sila, no? Oo. Pero again, kung tanggap mo naman na kung ano mang consequence ng Mismo, sinasabi mo, oo. edi tuloy mo, no? Kung hindi, may mga joke ka na ba na pinagsisihan mo? Sa ngayon, wala naman eh. Mm. Mga joke ko kasi madalas, hindi, ma-offend ka lang dahil, syempre battle yun eh. Pero pag labas ng battle, hindi. Mm-mm. Mm-mm. Pagdating ng backstage, hindi. Pero, si Arik yun, yung mga ano ko lang. Minsan yun na ano ko lang, mga biro ko kay Arik. Kaya, boss yung mga biro ko sa'yo, ano yun, puta may mga halong mga pagsisisi rin. Minsan, pag inaasar ko kasi si boss, nakikita ko yung, na parang tangina. Parang ang sama ako na kay Arik, kasi ang bait-bait sa akin ni Arik. Pero minsan inaano rin na, tangina mo, sisiraan mo na naman ako sa tao. Ginagawa na message ko niyan, boss, ready ka na? Tangina mo, sisiraan mo na naman ako sa tao. Minsan naano rin ako na, tangina ko nga, no, bait sa akin ni boss, parang ano. Pero yun nga, yung mga, hindi naman totaling sising-sisi, na parang inaano ko lang na, tangina, lagi ko na lang binibira si boss Pero wala, hindi ko maiwasan eh. Basta pag nakikita ko talaga siya, damay siya. Pero alam naman ni boss yun, yung ganun kalupit yun, ganun sa kalupit sumakay. Mm. Na tangina, wala akong kinalaman dyan, bigla mo akong babatuin. Mm. Ganun siya kalupit. Doon ako na ano, yun lang. Pero yung mga nakasakit sa damdamin ng ano, wala naman akong matandaan. Mm. Wala akong binitaw na ganun. Mm. Talagang sadyang love language mo lang manggago. Oo, yung kumbaga, yun na yun eh. Diba? Oo. Yun na yun, talagang ulol Hindi, talaga, kahit nga oo. wala sa battle yan eh. Parang ganun eh. Oo. Hindi, pero mukhang ano eh, bago ka pa, kaya maganda itong usapan natin eh, kasi para nakikita ko kung saan ka nang gagaling. Kahit na joker ka, yun nga, may mga linya kang alam mong hindi mo dapat tinatawid. Kaya parang ano rin hindi mo rin cargo yung bigat na yun. Oo, mismo. Kasi kapag alam mong reckless ka rin bumanat, ang galing kasi parang pinalalabas mo na hindi mo pinag-iisipan itong mga to. Tarantado kami, nabasa kita. Nabasa kita. Pinalalabas mo na wala kang pakundangan. Pero sa totoo lang, meron naman. Meron. Ano ko Alam mo rin rin. Pero, naisip ko rin. oo, syempre. Kasi nga ano kaya feeling ko ganyan ka kasi kung paano ka sa entablado, ganun ka rin sa labas. Kaya blurred na yung lines na yun Kaya parang, nanggagago ka sa stage, nanggagago ka rin sa labas. Hindi ka alam mong may mga hindi ka pwedeng tawirin sa baba. Pag umakyat ka, hindi mo rin siya tinatawid. At No? tsaka ano sir syempre, 1 month prep yun Mm-mm. Sa 1 month na yun, di ka ba makakaisip ng mga ano? At tsaka, putang ina, pag sinabi ko to, durog ako rito, masama to. Yung halimbawa na lang ulit natin si Castillo. Halimbawa, si Castillo. Yung bayaw namin sa 3JS Mm-mm. 1 month yun Di ba? 1 month prep. Laban nila ni Pistol na nag-akusa siya na susulatan daw kami. Nagsusulatan. Ngayon,
kagrupo mo kami. Magkakagrupo. Tangina, si Batas nga eh. Pag binibira pricing, nagagalit siya eh. Putang ina, ikaw pa kayang sariling kagrupo mo, bibirain mo. Di ba? Parang, ang inaano ko doon na parang 1 month to eh. Isang araw mo nga lang practicein to, di ka ba mapapaisip na putang ina, ano kayo magiging consequence na ito pag sinabi ko to sa mga grupo ko. O di, doon pa lang, inisip mo nang hindi, parang nag-iisip ka na hindi ka nag-iisip. Parang, iniisip ko to, pero parang di mo inisip. Na, doon ko na ano na, may mga ganun talagang pagkakataon na dapat ginagamit mo tong 1 buwan na to para ano eh, may edit mo pa eh. 'Di ba? Kunyari nakapag ng 2 weeks, yung 2 weeks na natitira, check mo ulit. Baka may mas maganda pa na hindi ka makakaano ng kaibigan mo wala. Ganun yung ginawa niya. Parang doon ko katulad nun. Nagkaroon ng dungis tuloy na nagsusulatan kami. Wala na, hindi na mababawi yun kasi nagsabi-sabi ka ng ganun dyan. Yun yung inaano ko na lahat ng ginagawa niya is may consequence. Ang naging consequence sa kanya nun, ang dami nagalit sa kanya nun na parang, tangina to snitch oh. Tapos, pati sa amin, na agrupo niya, hindi na siya naging okay. Parang, ako, nung nag-battle kami, binuhos ko lahat yun dun. Binuhos ko lahat. Tangina mo, yung bad trip ko talaga sa kanya nun. Kasi sa GC, nag-usap-usap na rin kami. Doon sa GC, talagang kinastigo din namin si Castillo na, ba't ganun? Tapos parang, nanghingi naman siya ng pasensya nun na, ang tawag sa ganun, desperado na daw siya. Manalo. Yun yung naisip niya na, kinonstruct niya yun sa mga Christian na nag-aambagan. Walang problema, gawin mo yan. Pero yung consequence nga, dapat saluhin mo. Ayun, naging consequence sa kanya. Nag-ano na eh, no? Parang, tumatawid na rin na hindi na lang siya sa art form ng battle rap. Sa totoong buhay Mismo, na rin talaga. sir, oo. Kasi totoong may mga relasyon kayo eh. Oo. Na mga magkakaibigan Kaya kayo, nga magtotropa kayo eh. Kaya parang hindi pwedeng sabihin na, hindi, battle rap lang yun. Oo. May consequence yung mga sinasabi mo sa battle rap, lalo na Yun. nararamdaman din ng mga tao kung ano sasabihin mo, yung kalaban mo, pati yung mga tao sa paligid. Tapos yun nga, sabi mo, tumatak na sa mga tao na, ay, ano pala yan. Oo, ang hirap na Hindi mo naman kayang i-explain sa buong, Oo. na hindi totoo yun, ha? Pag in-explain mo, affected Guilty ka pa, oh. guilty Oo. ka pa. No? Yun, isa pa yun. Yun nga, sir, yun siguro yung mga nakaka-offend. Pero wala akong ginanon. Yung mga offend yung wala naman eh. Yun lang yung napansin ko na 1 buwan yan eh. Practicein mong o mag-construct ka dyan ng alam mo, pagtas ng laban, magkaibigan pa rin kayo. Kahit kami ni Lip, 2 beses na kami naglaban. Isa buhay pa yun. O yung laban namin sa quarantine battle, isa buhay yun ha. Kung sino malusot sa amin, finals. Pero hindi, magkaibigan kami. Tangina, kaya naming tawirin niya nang wala kaming samaan ng loob. Ganun kaano dapat. Hindi ko naman sinasabing ganun gawin nyo. Kumbaga, kung kaya nyong maging ganun, sana ganun lang na dapat magkaibigan pa rin kayo matapos man yung battle. Kasi hindi naman kayo araw-araw magra-rap eh. Putang ina, may mga normal na buhay kayo eh. Yun nga eh, parang kung ganun ka ka-creative, kaya mong makahanap ng paraan na mandarag ng hindi mandadamay. Mismo. Hindi lang naman yun yung mga tools na pwede mong gamitin. Oo, yun. Hindi naman requirement mandamay eh. Pero iba na rin siguro kapag tropa mo tapos masyado mo ring nilambutan yung material mo o kaya hindi mo rin siya dinarag na hindi lang sa hindi mo siya dinamay pero masyado ka ring naging friendly siguro ba sa kanya. Baka ano na rin yun, no? Baka doon din siya nagiging doon lang siya sa akin na baka hindi rin okay kung sumobra din yung lambot mo. Na teka, battle rap pa rin to kahit na may relasyon kayo magkaibigan, kailangan pa rin may respeto kayo doon sa stage na mismo. Magsusuntukan talaga kayo dun sa loob. Yun nga, at yung ginawa kong yun, talagang, talagang perpekto yun para sa akin, yung laban namin ni Lip. Isa sa mga perpektong battle yun na kahit matapos ng laban, magkaibigan pa rin kayo. At maganda pa rin yung mangyayari sa battle. Biruin mo yung battle namin, parang 4 million na yata yun. Wala naman ako masyadong binitawan lines dun. Parang yung round 3 lang yung maganda ko ron, tapos puro kagaguhan na tong... Pero tingnan mo, naging maganda yung kinalabasan na walang nagkasamaan ng loob sa amin. Ganun din yung gusto kong
Pero yung yun nga, may mga gusto talagang dark Lampasan. talaga. Oo. So ikaw ba? Yan. Sige, mapunta na tayo dyan. Ano? Nabagit mo na yung dark eh. Oo, dark, no? Ito, ano mo, Jay, Si Jay Power, dark. Si EJ tsaka si Vitrum, grabe Oo. yung laban nila nung Hindi day ko 2. napanood, sa... Halimaw talaga, ibang level na. So yan, may relation ba doon yun yung sinasabi mo na kapag dark humor kasi, ibang, parang na-associate na yung dark humor with that eh. Na kapag yun. sinabing dark humor, automatic na nandadamay, Oo. yung mga bawal sabihin, sinasabi mo, mga patay, dinadamay, mga ganun. Parte ba yun ng sinasabi mo na ano, na yun nga, parang kapag binitiwan nyo yan, posibleng may maiwan dun sa kalaban mo or may ma-pick up na negatibo yung mga nanonood na maging ano, parang parte yan dapat na maging cargo nila sa mga binitiwan nila. Oo, parte siya, Parte. sir. Kasi yun nga, isa pa yun, pwede rin natin balikan na yung sinasabi kong sa stage, sobrang sama ni EJ Power. Pero sa backstage, hindi eh. Sobrang bait nun eh. Di ba, yun din yung isa sa mga sinasabi ko na magkaibang ano ng ano mo eh, bilang artist at bilang normal na tao. Sa stage, yung bait-bait ni EJ. Okay si EJ, wala naman siyang ano eh, pero iba siya sa stage. Ngayon, kasama talaga yun. Dawit yun yung sinasabi kong, kasi binanggit mo yun eh, mga sinabi mo to eh. Talagang may consequence din siya pagdating ng araw. Pero pakiramdam ko si EJ, walang pakialam dun. Nakikita ko na, inaatindig siya eh. Hindi niya yung sinasabi ng, sorry. Oo. Walang ganun, talagang, di ba? May mga nagsasabi kasing, puta, mangungupal sa stage pero nagsasorry. So hindi, may kita mo, kaya nakakatakot nga, na parang demonyo talaga ako pagdating dito sa stage. Pero ang bait niya sa totoong buhay. Ngayon, kasama yun yung sa dark. May mga kilala ko nagda-dark eh. Dark lang na creative na katulad ni Kuya Luns. Yung sinabi niyang, ano yun, papatayin ko yung apoy, pala ko lang gamit. Mga ganun. Pati yung lalagariin ko yung katawan mo gamit Armalite, dark na yon. Pero iba kasi yung ginagawa ni EJ ngayon, talaga nakakatakot siya eh. May mga ano na siya lang yung kayang magsabi nun. Siya lang yung kayang gumawa. Parang ano yun, no? Tago sa buto? Ina, Parang hindi nga lang eh. nanginginig Parang yung laman mo. binubuhat niya yung patay, tapos gigisingin niya. Sali ka dito! Parang ginaganon niya eh. Ina, may ganun palang battle MC na nag-exist. Doon pa lang sa sa Jano Gibbs, yung airpot ni Jano Gibbs. Sabi ko, ina, hindi ko kayang sabihin yun. Pero noon pa lang meron na. Yung tatlo na nalalaglag ko parang anak ni Robin at Mariel. Oh, grabe. Diba? Creative, pero dark yun. Dark ko. Parang halong technical tsaka jokes eh. Ganun yung nangyayari. Jokes na parang nakakatawa pakinggan. Pero tangina, namatayan ng tatlong anak, pero ganun niya ginawa. Ganun niya sinabi. Kaya doon ko na putang ina, dati pa lang pala. Ganun na si EJ kawalang ya. Na yun yung nakakatakot. Para putang ina, ang hirap ng Sana makausap ko ulit si EJ. Kasi yung bait niya nung kausap ko siya na hindi pa namin naihimay yung niya eh. Yung form niya na yan, yung ginagawa niya. Kasi tama rin sabi mo eh. Iba rin siguro usapan kung halimaw sa stage, walang yaka sa stage. Pagbaba mo, walang yaka bait, rin. diba? Hindi, iba rin kung walang yaka rin Oo. na totoong sinasabuhay mo yung yung mga sinasabi mong dark. So parang ako, iba rin na parang iba yung sinasabi mo kasi parang consistent yung character niya ever since. So hindi naman siya parang ginamit niya lang just to para lang Dati pa pala talaga. Dati pa pala niyang ginagawa yon, may ganun. Pero ibang usapan kung sa totoong buhay ginagawa niya rin. Sa States nga siya, nasa siya eh. 'Di ba siya? Part siya na military. May sinabi siyang ganun And sumasalba ng buhay yan. Kasama siya sa mga ambulansya, alam ko eh. Kinuwento niya yun sa podcast namin eh. So parang, ako lang siguro, yung point ko lang, ibang usapan kapag sinasabi mo yun sa
battle rap. Tapos Tapos, totoong ginagawa mo siya sa totoong buhay. okay, oo. Iba rin. Kasi Iba parang rin. masama ka pala talagang Oo, tao. talagang ano ang tao. Oo. Pero to, ginagamit niya yung form na yon doon. Pero kailangan siguro ng matinding pag-unawa din sa art form ng battle rap para hindi ka mauyog dun sa mga Oo, sinasabi niya. mismo. Kasi pag bigla mo siyang pinarinig sa isang tao na wala namang alam sa konteksto ng ginagawa niya, baka dun talagang Oo. hindi nila Hindi hindi ma-separate, Oo, ano? pag wala talaga. Mm. Yung si EJ, yung pinakakilala kong ano talaga. Takin hindi nga lang dark, baka puta pag nakita na yung kamatayan niya, si EJ! Pag susunduin na, sa kanya, tutusan na siya nung pinaka-boss ng ano, no, sa impyerno. Sunduin mo na to, EJ Florentino. Copy, boss. Pag pamunta na kayo, boss, 4 sungay nun! Ang yung karet no aalis na. Ang ina, patsungay, boss. Ang demonyo, you know. Tangina, boss, may shower, apoy. Tangina, dito, ano lang tayo, naliligo lang tayo. Ano lang tayo rito eh. Doon puta, nagsha-shower ng apoy, boss, yung pinapasundo mo. Paano ko papatayin yun? Nakatakot nga si EJ. Kailangan mo mapanood yung battle nila ni Vit. And kailangan mo ma-review yun. Yun nga, yun ano, marami nagsabi sa akin na sobrang, walang ya daw. Nakatakot kasi ako mag-review ng mga ganun eh. Kasi nga, uulit pa yung uulit pa yung mga sinabi nila. Pero, kung gusto niya marinig yung opinion ko, naano ko naman yung totoong opinion ko sa ganun. Pero, yun nga, para nakakatakot lang siya dahil putang ina, hindi pa nga ako yung sinasabihan eh. Nangangatog na yung laman. Di ba, oo? Tangina, iniisip ko pa nga lang paano pag sinasabihan niya na itong mga to. Lalo pa kaya, tangina, ako nanonood nga lang ako, natatakot ako kay EJ pag nakikita ko, wow, tangina mo, demonyo ka, hype ka. Ako, as a fan ng battle rap, pinapanood ko siya. May may anticipation. Parang may hinihintay ka. Kaya parang, parang ka nanonood ng horror na parang may expect kang, tapos akala mo yun na yun. Oo, tangina, mas may nakakatakot. Palalim yung hukay. Parang kaya iba yung level of engagement mapanood si EJ. Oo. Kasi parang, parang yun nga, parang kang may hinihintay na, tapos akala mo yun na, biglang may mas matindi pa. Oo. Lupit. Tsaka sa mga napanood ko, si EJ lang yung pinaka-bullying ng GL eh. Sa lahat. Yun yung hinihintay kong mangyari na may mambully kay GL na. At ginawa ni EJ yun eh. Nag-starter lang kasi yun eh. Pero pakiramdam ko, pwede niya talagang makuha yun eh. Sa ginawa niya. Grabe nga yung battle nila na yun, ano? Oo. Oo, no? Tsaka yung sigaw ng tao nun, EJ talaga. Oo. Kasi nag-family feud kasi si GL eh. Parang bigla siyang lumabas eh. Parang, nandito ako sa mga teknika. Family feud! Ding dong danos bigla. Alam mo yun, parang tangina ko, Martin ka, namamat ka, pang. Family feud! Di pa syempre na, yung tao na ano yun? Ba't ganun yung nangyari? Tangina nasa Batang Quiapo tayo yung nag-family feud to Parang ganun siguro yung dating sa kanila nun. Pero galing, no? Galing din ni GL na nalampasan niya si EJ ng ganun. Pero hindi siya hindi siya ganun ka. Ang dami kong sinabasang comment mo na, tangina, EJ yun. Ito ganyan. Siguro, kabanguhan ni GL yun eh. Grabe pala talaga rin. Kasi yung naging last two ni GL ay si EJ at Vitrum. Tama? Oo, tangina, dalawang kupal. Oo nga, nalampasan niya. Dibil. Yun yung, Pero hindi kasi malinis yung, hindi man totaling, dikit eh. Dikit pareho yun, ha? Di ba? Yung dalawang laban na yan. Ayun, isa pa yun. Doon din ako believe kay GL. Na tangina, ganun siya kalupit. Na talagang technical at alam mo yun, yung parang hindi ka ma-offend, matalo ka man. Yun. So yun. Naman, si GL naman ang perpektong halimbawa ng creative na na battle MC na kaya kong manalo dyan nang wala akong sinasak ng damdamin. Yung call out, normal yun, yung mga ganong call out na, normal yun. Pero yung iba kasi idadamay mo, yung mga walang kaalam-alam, yung parang puta, binagsasapakan dyan, may saksakan rin. May dugo ako! Parang doon, kayo lang dyan dugo ako dito. Damay ka, no? Sige, ako itatawid ko siya to no? Madalas kang nagja-judge sa flip top, no?
So, nagja-judge ka sa flip top. Sabi ko nga kanina, isa sa mga pinaka-respetadong hurado. Oo. Totoo bang may ang relasyon ng battle MC sa isa't isa pagdating sa judging? Meron, sir. Katrantaduhang wala. Hindi lang sa rap yun. Kahit saan, kahit nga sa politiko nga, nangyayari yan eh. Di ba na kahit sabihin mong sobrang bait neto, halimbawa, pares mo kumpare yan. Sobrang loyal na ito. Ito, mas tropa mo to. Siyempre, dito ka sa tropa mo. Di ba? Ay, ako talaga. Tropa ko kasi ito eh. Pagtaas ng battle ng pare, kahit puko ng ina mo, kahit bobo ka pa mag-rap dyan, dahil tropa tayo, boy, gagawin ko ng paraan to. Talagang inaano ko. Hindi, totoo lang naman kasi na parang, pero hindi naman buo. Hindi siya buo. May factor. Oo, may factor. Kalokohang, di ba? Alam naman natin yun, tanginang yan. Dati nga sinasabi, luto, yung mga, di ba? Totoo lang, bilang totoo, 50-50 yun. Hindi siya dahil lang tropa mo. 50 magaling din. Pag dikit na dikit, tangina. Ayun, mahirap. Doon ako nahirapan pag dikit, pares kong tropa. Tangina to, kailangan talaga mapag-isip ako ng ano rin. Ano ba mga tinulong sa akin nito? Isipin mo yung mga tinulong sa'yo. Yun yung point system mo eh, no? Oo. Dagdag round 1 to. Tangina, pares kong tropa to. Pero kasi ito, pinautang ako na ito nung nakaraan eh. Kasi ito kasi putang hirap, di ako sinisin pag utang eh. Siguro bigay ko boto dito. Sa utang, ina mo ka. Ngayon, magsisisi ngayon yun, pre. Pati mo binoto. Naalala mo nung kinamusta kita? Di ba hindi rin naman ako nakalapit sa'yo? Sasabi ko sa'yo. Kaya ina mo, magaling ka lang pag may kailangan. Hindi, yun nga rin yun. Yung parang inaano ko rin na, tropa talaga. Hindi, nag-start yan kay Poison tsaka Pistol. Parang, itang dikit yung laban nila. Parang Makawamin pa doon. Si Poison kasi matampuin. Ayaw pa naman ng ganun tropa, matampuin. Ganun may mga comment ganun eh. Si Poison, nag-galit din sa si Poison nun. Lagi kami ni Poison nagtatalo niyan. Pero best friend kami ni Poison. Magkaibigan kami niyan. Talagang ganun lang siya. Talagang madali siya no-offend sa akin. Pero love ko yan si Poison. Nalab ako niyan. Start yun dun. Yo, tangina, talo na nga ako. Ganun pa yung comment sa akin. Sabi niya, di, gagawin joke lang yun. Mas kain tropa eh. Pero inaano ko, wala eh. Ang ina niya, ayaw pa naman niya. Tsaka katrabaho ko si Pistol, matagal kami nagsama sa trabaho sa Batang Quiapo. Si Poison kasi, matampuin kasi ito eh. Ekis kasi sa yung bagay. Ganun pa yung pagkakapaliwanag ko eh. Pero yung totoo, sa totoong buhay, meron talaga siya, sir. Nagmamatter talaga siya. Kasi marami akong kakilalang ganun eh. Makikita mong sobrang galing ng isa, pero dahil tropa niya yun, ipapanalo niya. Or nagmamatter din na bad trip ako dito. Kahit magaling to, bad trip ako dito. Tang ino mo, ang lupit mo. Tapos isa akin ngayon, diba? Kahit mag-formal setup ka pa na makasunod-sunod doon, malalasi dyan. Hindi ko yung papainggan. Ang ino, kausapin ko tong tropa ko dito. Yan ito, judge din to. Nung Royal Rumble, sino ba katabi ko nun? Si Marshall Bonifacio. Tukupal din yan si Marshall eh. Pag di niya trip, nakakwentuhan ako. Pag round niya, kwentuhan tayo. Sige, Kaya Marshall dinuko ka na ni Jonas. Marshall, wak ang putang ina. Marshall, sige, kwentuhan tayo. Sige, banat. Doon kami dalawa sa stage. De, pero... Sino na yung bumabanat nun? Wag, damdam sila eh. Then nga, hindi talaga siya nawawala. May ganun talaga. Pero makikita nyo na, malinis akong trumabaho eh. Talagang, malinis talaga. Hindi mo maalat ang luto yung boy, wa? Di ba, maniwala sila. Sa totoong buhay lang din siya. Na, syempre, di mo iwanan tong kaibigan mo eh. Hanggat kaya mo tong saluin. Pero awa ng Diyos, wala pa naman yung sobrang talaga, wala naman. Yung basta dikit, tapos pag mga tangina mo, gago, mag-judge din kami sa laban mo, todas ka ngayon. Alam kayo siguro babawain, no? Pero yun, nagmamatter yun, sir. Nagmamatter yun na titimbangin mo rin yun na hindi yung totaling ganun, yung parang mas inutang ako to. Hindi, ine-exage ko lang siya na parang syempre, bilang kaibigan mo to, tangina, kaya mong tayuan yan, pre.
Kahit manalo ka ng ang pangit ang ginawa mo dyan, tatayuan natin yan, mag-tropa tayo. Kailangan natin lusutan to ng sabay. Mga ganun. Pero sa awa ng Diyos, lahat naman ng mga binoboto ko ng kahit pabiro is magaling talaga. Magaling talaga siya. deserve. Si Plasma nga, puta, laban niya kay Plaridel. Tangina, di ba? Ganyan kita kalabga, Plus. Kita mo putang ina. Dikit lang yun, pero mas matimbang ka sa akin. Ikaw pa tayo eh. Sa timbang sa ito. Pare sa pricing naman to. Ay, pricing ba si Hindi, si Plaridel, hindi, oo. hindi. Mas matimbang si Kaya Plus. Kaya, Plasma. Pag round ni Plaridel, kwento kami ni Lord Manuel eh. Hindi, joke lang. Pati si Lord na ano ba? Sa tingin mo, may mga battles ba na naging bias talaga yung mga judges sa'yo? Totoo? Hindi ako sure, pero parang naisip ko lang din na konti, may ganun. Nung hindi ko alam kung kay siguro sa akin lang, tampo lang ako, na yung kay Plus at kay Spade. Bilang totoo, syempre, tangina. Ito totoo ako na nagtampo talaga din ako, pero preference nila yun eh. Hindi ko pero yun nga, parang naano ko lang na sumakto pa kasing, syempre, may mga pagkakataon na nung si Sendlo kalaban ko, pinitik ko konti si Kuya Spade, tsaka si Kuya Plus. Doon din nag-ano siya na parang tangina siguro. Ang pangit din pala ng gano'n. Darating pala talaga araw na kakaganti itong mga to. Parang gano'n yun. Pero sa isip ko lang naman yun. Nire-respeto ko pa rin yung tingin nila dun sa battle na yun. Okay lang din. Pero yun nga, bilang totoong tao na parang tangina, pumasok din sa isip ko yun na parang tangina kasi, pitik kasi ng pitik eh. Yan, tangina mo, nilaglag ka tuloy. Parang, pero magaling din si Saint. Tangina, hindi niya lang sa akin napatunayan yun. Kay Zaki. Grabe. Yung parang yung tingin ng tao na set up to, puta doon pinatunayan niya na ito freestyle, pukin ang ina mo boy. Parang ganun. Pangina di na ano ko yun na. Pero ang hinanakit ko lang talaga sa battle na yun na parang sa sarili ko na parang tangina di ako nag-adjust. Dapat nilabas ko na lang talaga yung dapat kong gawin. Ginawa ko siya, nag-adjust ako. Oo nga eh. Sumunod ako sa oras. Tapos nagbababars ako ng walang kwenta. Na dapat pala hindi ko ginawa. Hindi yung mga time na nagsisisi ako sa sarili ko na parang tangina. Kung kailan sineryoso ko, tsaka ako natalo. Yun yung ano ko naman sa sarili ko nun. Pero yun dun sa tanong mo na nagtampo, yun, konti na hindi ko rin naman pwedeng isisi na tangina sila nga. Pinipitik-pitik ko, hindi naman sila nagagalit sa akin eh. Di ba? Si Kuya Plus, si Spade, pinipitik ko. Yung mga ibang, hindi naman sila nagagalit sa akin. Na wala akong karapatang magalit or kumbaga yung sa akin lang, naisip ko lang din yun tumakbo lang din sa isip ko yun na, tangina kaya siguro pero hindi naman din siguro nila yun, preference nila yun eh. Yun lang yung naisip ko. Na may ganun talagang So wala eh. Yung mga judges tao rin eh, no? May naman, human, sila eh. May natural tendency na mag-lean towards mas meron kang koneksyon. Meron ba? Di ba? Tao rin eh. Hindi naman mga robot na gumaganon i-score lang talaga eh. na i-score. Doon lumalabas ang mga inis. Doon ako na Kaya Plus Spade Hindi, yun, ko yun. Gets. Nag-exist din talaga siya. Mga ganong sa tropa-tropa. Kaya ako siguro rin, yung para sa battle rap fans katulad namin, parang maganda rin na may lente ka na kapag nanonood ka ng isang battle, na meron ka rin sariling appreciation dun sa battle mismo na hindi nakadepende sa magiging resulta nung sa judges. Pati sa crowd. Na, 'di ba? Kung anong pakiramdam mo rin, matuwa ka dun sa pakiramdam mo na yun. Ito yung panalo. O kaya parang kahit hindi nanalo yung gusto mo, alam mo rin na may mga taong bumoto dun sa tao na yun, na tao din. Diba? Although syempre sila yung mas credible, sila yung alam nila yung mga battle MC sila eh, alam nila. Pero wag mo rin masyadong damdamin. Mismo. Hindi, kaya ako nung natalo kay Saint Ice, parang tangina, nasabi ko sa sarili ko na di ba sinabi ko nga doon na tangina, wala na akong pake sa sa boto. Tangina, magpe-perform na lang ako dito. Hingainan ako ron eh.
na inano ko rin na kung sakaling matalo ko, ganun talaga. Tinanggap ko na yun. Tangina, simot nga eh. Babiruin mo simot. Putang ina, gano'n niya iniingatan yun. Yun talaga. Yun ang talagang dapat ingatan. Pero kami, wala. Para sa akin, wala. Matatalo't matatalo ka dyan. Lalo pag wala kang tropa. Ganun pa rin talaga, no? Doon pa rin pala talaga. Oo. Bagsak nun. Tsaka magaling ata mo pa si Mot eh, no? Oh, si Mot kasi may mga ano yan sa backstage eh. Mga naggaling. Abangan nyo. Okay ng ina. Oo nga. Nagsabi sa inyo. Sulit yung bahay nyo sa PLDT po ano, sa home fiber ng mga ano, piso net na ano nyo dyan. Sige, punta tayo sa sa character mo naman, sa style mo, no? Kasi although nadaanan na natin, pero sa galing mo kasing magpatawa, no? Sa kulit mo, on and off stage, no? Sinabi natin kanina. Parang mas tinitingnan ng karamihan ng battle rap fans na komedyante si Jonas. No? Komedyante si Jonas. Pero alam natin din, lalo na sa mga matagal na rin sumusubaybay, na kaya mo maging seryoso at technical. Pero ikaw ba, naiinis ka na rin ba minsan na parang kinakahon ka ng mga tao sa pagiging komedyante mo? O parang, wala akong pake, parang niyakap ko na ganyan yung tingin nila sa akin, basta magpo-perform ako. Halo. Halo. Oh. Merong post nung nakaraan, di ko alam kung sinong page yun eh. Na parang champion, tas komedyante. Parang inano ko rin na tangina, syempre ako sarili ko to eh. Inangasan ko sarili ko na tangina. Kaya ko yung dalawang yan. Pero dahil komedyante lang ano nyo sa akin. Tangina, di okay. Komedyante tingin nyo sa akin eh. O di, inano ko yun, in-screenshot ko yun. Pero para sa akin, kung yun yung tingin nila sa akin, mas okay. Komedyante ako, okay, sige. Tingnan nyo ako komedyante. Pero huwag kayong papakasigurado na tangina, baka yung idol nyo, maliigang ko yan pagdating ng panahon. Parang okay lang din yun. Mahirap din naman kasi yung katulad niyan, si GL, pinamalupit, tingin nila. O tas nung naliigan, ayaw nyo na. Nagbago yung tingin nyo. O di mas okay na ako dito. Sabi nga eh, ang binababa ay ang inaangat ng Diyos. Pagsingit ka palang ganun boy, di bagay sa mukha mo. Diba? Na parang okay lang sa akin na komedyante, pero minsan nakakaano rin na tangina, hindi nyo man lang napapansin yung mga technical kung hindi sinasadya. Mga technical ako hindi sinasadya. Tingnan nyo naman yun. Iniisip ko rin yun kahit pa paano. Pero kung joker lang talaga tingin nyo, okay lang naman. Pero sana pagdating ng panahon yun nga, baka kasi isipin din natin na paano kung lahat na lang seryoso. Ano itsura ng mundo? Di ba? O, ano itsura ng battle rap kung di lumabas si Kazaito? Ano itsura ng flip top, di ba? Hindi nyo pwedeng sabihin na joker lang or komedyante lang, tas champion. Puta, ba't si Kuya Luns ba? Technical na pure yan? Puta ba, hindi nyo alam, mas maraming kakupalang sinabi si Kuya Luns. Di ba? Yung kulangot daw ni Plasma, tumitibok pa. Jokes yun ah. Kumbaga, kinakahon nyo kasi masyado. Tangina si GL nga eh. Hirap na hirap siya mag-jokes eh. Oh. Di ba? O, nag-family feud pa. O, isipin nyo yun. Kaya, binibigyan ko kayo ng clue ha, na hindi madali yung ginagawa ng dalawang ano na yun, yung technical tsaka joker na mga komedyante. Hindi nyo sila pwedeng pagbanggain. Pero kung ang tanong sa akin, kung tingin nyo lang sa akin komedyante, okay lang. No problem ako doon. Basta wag lang yung mga idol nyo is papasiguro. Dahil tangina hindi nyo alam, mamaya may kutsilyo ako sa bag. Pinangina nyo, talo ako sa stage, puta saksak sa akin sa backstage. Tangina mo ka. Hindi, yun nga, okay lang. Yun din naman ang madalas kong pinapakita eh. Komedyante, okay lang. Tapos, pero gusto ko rin ipakita na sa kabilang side is, rapper pa rin ako na kayang gawin yung mga ginagawa nila. Hindi ko lang din talaga pinipili dahil di bagay sa akin eh. Parang ganun nga, si GL, technical, bigla siya nag-jokes. So, di ba ang awkward? Dapat talaga nasa sa tamang din eh. Pero ikaw, sa tingin mo, alam mo kung gaano syempre ka-powerful ang humor, no? Jokes. Yan ang main weapon mo. Pero syempre, huwag kalimutan yung rap skills mo. No? Pero, kunyari, yan, nabanggit mo na si GL, si Zendlock, si MR, ganyan. Parang sa tingin mo ba, crucial pa rin magdagdag sila ng element of humor sa style nila para maging effective?
Sa tingin ko, hindi eh. Okay na yun yung sa ano nila. Kasi mahirap na kung mag-a-adjust sila, magiging butas din sa kanila yun eh. Pero pwede nilang gawin kung depende kasi siya sir eh. Halimbawa, Plasma, MR, di ba naglaban sila? Nakikita ko naging epektibo si Plasma eh. Galing ni Plasma Kasi dun. nakakapag-adjust, Oo. di ba? Nakakapag-adjust siya doon na nag-joke siya. Pero kung yun na talaga yung iiwanan mo yung, may iiwanan yung karakter mo dati. Tulad nung dati si Kuya Plus, di mo naman makikita nagjo-jokes yan eh. Naiwanan yung karakter niya dahil mas pinili niya maging ano. Di ba? Yun yung inaano ko na. May Pero risk. si MR, si GL, si Zendluke, pakiramdam ko, sa armas nila, dun sila malakas. Na, wag na kayong, hindi nyo kailangan gawin yun. Kasi putang inaabangan sa inyo yun eh. Yun ang inaabangan sa inyo eh. Hindi, mamaya ano pa kayo dun eh, magsablay-sablay pa kayo dun sa, dahil sa gusto lang makita ng tao or ano, baka matulad kayo sa akin na tanginang, technical ka dyan, boy, talo ka. Wag na. Pero, hindi ko sinasabing wag nyong gawin. Ang sa akin lang, para sa akin lang, opinion ko lang, puta, doon kayo matalas eh. Yun na yung ipansaksak nyo. Wag na kayo maglabas ng ano dyan, trotot. Puta. Kasi ito, pamangit yun. Eh, dito na, pang pamatay talaga to. Yun na, sa akin lang. Kung saan kayo pinakamalupit, doon kayo. Huwag yun ang gayain yung ginawa ko na naglupit-lupitan ka nga ni. Huwag na mo, natalo ka boy. Parang ganun na ano ko lang. Oh, pero ayun yan, parang depende rin no? So kung kailan mo ilalabas yung main weapon mo. Minsan naman ilalabas mo rin yung ano mo, minor weapon mo. Pwedeng pwede ganun. rin no? Pero tingin ko nga ultimately magtiwala ka dun sa kung saan ka pinaka Oo, malupit. pinakamatalas. Oo. Parang ano rin siya, GLMR. Ewan ko napanood mo na sila yung GLMR. Di ba parang si GL dun, medyo ano siya ng jokes. Yung biglang hindi mo kain ng LDR. Yung parang sa ex ni ano. Oo. Tapos si MR nag-stick dun sa putang ina mo, papatayin Grabe, talaga no? kita. Grabe. Di ba? No? Ano nangyari dun sa inaasahang GL? Oo. Ano na naman siya? Yun nga, yun yung nasasabi kong putang ina, ano mo na lang. Ito na lang, talasan mo na lang to. Dito ko magaling eh. Yun na, ano ko na, may mga ganun talaga na wag na lang subukan. Mahirap. Same goes ba yan with mga Joker? Kasi sinabi mo nga nadapa na ng konti. Pero kunyari, may mga katulad ni Cripply na kahit na banat siya ng banat ng joke, talagang part ng element niya yung biglang maghahalimaw na ano. Ayun, si Cripply Harap. talaga. Grabe, Ganun no? siya eh. Oh, ganun talaga si Cripply. Wala siyang dapat i-adjust eh. Kaya niya yung balance eh. Kaya niya mag-rap, mag-technical, mag-jokes, pamersonal. Balanse si Cripply. Grabe, no? Ganun siya kabalanse. Pero wala, tinalo kita, boy. Wala, tinalo kita, boy. Bawi ka. Oo. Bawi. Nagsama si ano, no? Si Cripply tsaka si EJ sa isang kwarto. Ano sa tingin mo nangyari doon? Parang yung ganito ni Cripply. Alam mo, oy, wala kang magagawa dito. Ha? Ano to ni Sir Ali? Wala, hindi mo pwedeng awatin dito. Buti yung channel mo to. Ha? Nakita ko yung kabila, umaga eh. Doon kaya? Doon kaya tinesting yung ano, yung baril ng ano, ng US Navy. No? Tangina, nung nagsama sila sa isang kwarto, puka na pares kupal tsaka ulul, no? Pero sa tingin ko solid naman silang dalawa eh. Pero yun nga, ito, hindi talaga. Oo, tabingin nga ng konti. Maga, no? Hindi ako, dahil si Rally Nagagaya ako. Sorry, Crip. Si Crip, babalik yun dito, no? Parehas na na-interview Babawi, na natin. no? Babawi dito si Crip, ano? Sige, Sir Ali, tanongin mo sa akin mga tungkol kay Jonas. Sige, ano? Bumawi. Pero grabe nga rin, ano? Kasi nga nagsama sila sa isang room. May mga nagsasabi rin na okay din na tandem yung dalawa, no? Sila? Tangina, pakiramdam ko, mahahawa si Cripply sa kasamaan ni EJ pag gano'n. Hindi, tsaka ano, ay, hindi rin. Hindi, siguro, hindi, may ganun kasi. Pares magaling pero pag nagsama, di ba? Iba. Masyadong solid yung character nila pareho. Oo. Iba. Hindi nag-aagawan ng momentum. Actually, no? Di ba? Kailangan balance lang talaga na may isang tanga at isang magaling. Sino sa tingin mo yung balance mo? Kunyari magkaka-partner Lip cram ka. talaga ako. Wow, solid kayong dalawa. Si Lip kasi,
ano balance rin sila. Oo, yun. Isa pa yun na tangina nalagay mo sa parehong Oo, kaya niya eh. Hindi Kaya pilit niya, no? ina. Shit, oo nga. Hindi, Pe- hindi kayo nagpartner nga ba kayo? Dos por dos? Oo, Kaya talo nga kami pala ah. yun, Kay kayo nga Dilim pala. tsaka kay Sibil. Oo nga Una na pala. haba. Kupal na kupal kasi kami nun. Abusado sa oras eh. Oo. Haba eh. Yun, lumaban din kami Mot Surhenyo, tapos Tipsy Disinyo. Oo nga pala, no? Silip talaga ang para sa akin perfectong Mm. kaduo ko sa ano. Dos Sa por battle. dos. No? Sige, mabalik tayo sa mga MCs, Kasi marami ka na rin binanggit ng mga pangalan, Pero sino yun sa mga MCs yung talagang hanga ka kahit hindi mo ka-style? Hindi ko ka-style. Parang wak naman kasi lahat ng mga rappers sa ano. Ganda na eh. Oo. Ganda na Wak eh. talaga eh. Ang hirap na mamamuri ng di naman magaling. Tanga na. Kasi nung ngayon, totoo kasi ako eh. Kupali talaga mo. Hindi, sa akin ngayon, para sa akin, si Vitrum. Vitrum. Mm. Si Vitrum kasi, kaya bumili may video ako na top 5 na Joker. Pasok si Vitrum doon eh. Pero iba yung talong tumalas kasi si Vitrum Galing ng eh. humor niyan. Kaya bilib ako kay Vitrum kasi sobrang daming rapper na iisa yung format. Kahit ako aminado ako sa sarili ko na typical ako na may format ako na may mga parang katunog or kagaya na minsan di ko rin maiwas. Pero si Vitrum, damn, putang ina, talagang kung paano siya gano'n niya, di ba? Mm. Ang mga Bisaya. May mga ganong siya. Yung Alam mo yung, tunog, yung gestures niya, Oo. Hindi mo malaman kung straight ba o di ba? Si Vitrum. May pagkaano nga na parang talak ka ng talak. Di ba? Kasi maano naman natin yun na parang putang inan to. Minsan sa mo lang to maririnig sa mga malalambot na pero siya hindi Tas ang lupit pa ni Vitrum dahil tangina yung karakter niya mula noon hanggang ngayon, puta na upgrade niya ng mas malakas. Hindi katulad ng iba na horrorcore. Biglang nag-switch ng o kaya Joker biglang nag-technical. Siya kung ano talaga siya dati, hanggang ngayon ganun siya at in-upgrade niya yun ng sobrang lakas. Tingnan mo naging favorite na villain. May mga villain na hindi tanggap ng tao eh. Ang dami kong pwedeng sabihin na hindi tanggap ng tao na ang dami kong binabash din talaga na nakikita ko eh. Pero siya, di ba? Sa Bisaya niya mismo ginawa yung ganong Grabe, kakupal no? na diba? Grabe, no? Si Crip nag-adjust eh. Oo. Mga Bisaya, kaibigan ko yan. Pero hindi. Ang Nilabas plataforma ko, pag Bisaya ka, lumayas ka sa bansang to. Putang inisipin mo lahat na nakapaikot ng Bisaya. Di ba? Yun yung nakakabilib na putang ina kaya mong gawin yun. Doon ako, si Vitrum para sa akin, isa sa mga may sariling style pagdating sa battle na ang hirap talagang tapatan. And kitang-kita siya sa mga last battles niya, Battle niya pa lang kay GL, parang umuusok siya eh. Oo. Tsaka yung level of, niya, confidence and sa akin yung pagiging komportable niya sa stage eh. Parang Nandun gusto eh, no? niyang nandun siya. Oo, kaya siya, diba? bahay niya. Sumasayaw siya. Kaya yung sinasabi mo yung movement niya, yung twang niya, Oo. yung pagpilantik minsan ng mukha niya. Parang, Di ba? talaga eh. Sabi niya nga, di ba? It's a fucking cinema. Parang Oo. parang teatro Oo, to. talaga siya. Nagtatanghal talaga siya. Tapos, ito na naman sa battle niya, sa ahon, pare. Sobrang lupit doon, Sobrang lupit, pare. Parang, grabe sila ni EJ. Pero, particularly si Vitrum, kasi sobrang lupit na nga ni EJ. Parang talagang, pa rin, banat ng banat si Vitrum na, parang feeling ko, yun niya parang palakas pa siya ng palakas. Nakakatakot. Mas marami pang no? Oo. Vitrum talaga para sa akin. Parang character talaga siya na umuusok, buhay na Iba yung level of confidence niya. Tsaka tama kay parang siyang siya yun na wala siyang hulma ng ibang battle MC. And ang galing ni Vitrum, parang sinasabi niya, labas na to sa battle rap. Itong ginagawa ko, labas na sa limitasyon ng battle rap. Marami siyang battles na nilalabanan sa labas nito. Pero nadadala niya pa rin sa stage. May mga MC ba na parang excited kang panoorin dahil hindi ka lang maaaliw pero feeling mo matututo ka sa kanila?
wala naman ako na-absorb kasi sa kanila. Wala ako na-absorb eh. Parang yung, paanong tuto ba, sir? Parang papanoorin ko to kasi marami akong ma-pick up na ano dito. akong ganun, Looney. Looney. Putang ina, noon at noon pa talagang, yun nga, hindi lang nga sa battle eh, pati sa mga ano eh. Dati hindi naman namin, di mo naman alam yung multi, kung ano, basta nagra-rhyme ka ng ganong kagandang, di mo alam yun eh. Hindi lang sa battle, pati sa mga, marami kang matututunan kay Kuya Luns na tungkol sa hip-hop. Pero pagdating sa battle, mas marami, kumbaga, tangina siya yung meta. Yung kung nagsasabi kayo ng meta, yun ang meta. Ano bang sinabi ni Kuya Luns na halos hindi minak or ginaya ng iba? Di ba yung sip-sip? O yung makalaban, sip-sip, ba yung mga ganun, malabanan? Sa kanya nag-umpisa yun yung parang inaano pa sa tao. Diba? Inaano Hindi niya pa. gets. Oo, parang inisa yun. Ilista niya, ito. Sip-sip tayo to kay Enigma para lang ako ay malabanan. Sip-sip, tayo malabanan. Kailangan ko pa bang ulitin? Oo, sa kanya nag-umpisa yun eh. Hanggang sa kinuha na ng kinuha. Yun ang meta. Siya talaga ang meta. Nag-set nung ano. Oo, putang ina yun talaga. Marami kang matututunan. Looney talaga. Kasi kahit naman dati o hanggang ngayon, putam, nasasabi kong sobrang gandang experience na mapanood mo si Kuya Luns ng live. Dahil ma-absorb mo yung enerhiyang tangina, dapat ganito ako sa stage. Ganon, isa pa yun sa mga matututunan mo. Tsaka yung mga ribat-ribat ko dati na parang ngayon kailangan ko na mag-rhyme, putang ina, napuna na ako ng aring ng tugma na parang, hindi ko naman dapat sundin. Pero hindi, ina-absorb ko kasi siya na parang, tangina, dapat talaga. Dapat ko siyang gawin. Dahil, nga naman, putang ina, hindi naman ako, para magsalita lang ng dun. Kailangan naka-rhyme talaga. Na-absorb ko din siya kay Kuya Luns. Grabe, no? Parang may Looniversity talaga eh. Parang lalo na nag-break it down siya. Oo, ang dami. Natuturuan niya lahat ng Mismo. MC. No? Hindi na siya, wala siya sa battle. Pero parang inaangat niya pa inaangat yung game ng mga... And napaparamdam niya sa inyo na sinusuportahan niya kayo eh. And hindi niya kayo dinadown or minamaliit. Believe siya sa inyo. Tingin ko grabing gasolina yung sinasaboy niya sa mga MCs ngayon eh. Mula pa naman noon eh. At saka, biruin mo, sobrang tagal niyang wala sa flip top, pero siya pa rin ang hanap ng mga... Diba, iba yun, putang ina. Hindi na ako active, pero hindi nawawala pangalan ko dyan sa sa ingay. 2026, kung lalaban ulit si Looney, sino sa tingin mo yung tatapat? Mot. Mot talaga. Wala nang... wala nang pwedeng itapat kay Kuya Luns. Dati gusto ko Smaglas eh. Pero syempre magkumpare na yun eh. Malabo pa sa sabaw ng pusit mo. Or kung maglaban man yun, bukod sa malaking halaga, hindi na ganun ka... Alam mo yun? May may limit na. Pero eto kasing Mot, at parang to eh, pasahan na ng to eh. Ikaw na magmamana na ito. Or umalis ka na dyan, ako na dyan. Parang gano'n na kasi to eh, agawan na ng eh. Mot talaga, para sa akin, Mot. And lalo Yung yung GL Mot, kahit ako, pa ako dun eh. Medyo, hindi pa ako talaga ron. Tipsy di Mot, talaga, dapat. Talagang nung nangyari yun, dapat yun. Pero yung GL Mot kasi, kaya pakiramdam ko rin na, hindi rin tinatanggap ni Mot ang GL. Dahil, syempre, tangina bukod sa undefeated ka, marami ka na napatunayan. Puta, tumalo ka muna ng, alam mo yun, siguro kung natalo niya si Tipsy D, kung nagharap sila, or may iba siyang tinalong talagang makakaalog kay Mot, aalis to sa pwesto na, puta, sige, tatayo to, maglaban tayo. Isa rin yun eh. Siyempre, puta, Mot yun, undefeated na nag-champion ng isa buhay at nag-champion ng PSP, tapos, putang ina, pinakabata. Kumbaga, napakadami ng napatunayan nito eh, bilang Tapos etong GL na, syempre, marami namang ganun eh. Kita mo yung Balakid, nung era ni Balakid, nung hinarap kay Kuya Luns, ano nangyari? Parang hindi porket sobrang galing niya to sa taon na to, is yung ginawa na ito, kaya niya na. Tingnan mo, ano nangyari? Ang aga. Diba? Parang ang hilaw, hilaw pa pala. Hindi pa pala dapat.
Kaya yung pakiramdam ko, kaya hindi rin ma-oohan ni Mot si GL. Siyempre, may hinihintay din yun. May hinihintay pa to na, tangina, tumalo ka muna ng ano. Yung tingin ko, baka si GL din mismo, ganun iniisip eh. Parang sige, anuin nyo pa ako, sabak nyo pa muna ako. Oo. Para... Sabihin na natin kaya niya. Oo, kaya niya si Mot. Pero dapat may mapatunayan muna talaga siya eh. Para siyang ganun eh. Parang, Pacquiao, sino ba mo mas ako, kay Cuadro Alas. Tingin mo ba, papayag to si Pacquiao na ilaban niya kay Cuadro Alas na tangina eh. Kumbaga, tumalo ka muna ng isang matindi bago tayo maglaban. May ganun din. Siyempre, karapatan naman ni Mot yun. Mot yun eh. Opo, nakina. Ganun lang din yung nakikita kong way or dahilan kung ba't hindi pa talaga siya inanawan ni Mot. Hindi dahil takot, putang inang yan. Magrarap lang si Mot sa harap ni JL, kaya niya yun. Hindi naman sila magsusuntukan dyan eh. At saka kilala ko si Mot, pukin ang ina ng matanda na kaluluwa nun eh. Pangatlong buhay na ni Mot yun eh, kaya alam niya na yung mga ginagawa niya. 66 na kaluluwa nun eh. Pukin ako, 66 or 69, basta doon na naglalaro yun. Hindi pa sure kung ilan, 69, mga ganun. Ay, no. Pero grabe kung Looney, Mot. Parang hinog na si Mot. Oo. Si Looney naman, parang, hindi rin kasi siya nawala sa eksena. Review siya ng review ng mga battle. Alam niya yung bagong ginagawa ng mga tao. So, hindi mo rin masabi na hindi niya alam sumabay eh. And yung pinakita rin ni Tipsy D kasi itong kay Mot, parang, fuck, grabe si Pwede nga Tipsy sila D. maglaban ulit, no? Oo. Looney Tipsy D, no? Yun, lakas din. Pero hindi na siguro, hindi na, yun, si Kay Luns, hindi na yun. Tingin mo, hindi? Hindi na yun, hindi na oo kay, kay Tipsy D, oo. oo. Hindi na Tsaka yun parang nagigets yung sinasabi mo rin na na parang kunyari Looney Smuggles or Looney Tipsy D. Parang may limit na rin parang andun na rin sila masyado pareho. Parang pwedeng medyo mag-relax sila dun sa taas eh. Pero yung Mot at Looney, may kailangan abutin si Mot. Si Looney naman may kailangan siyang i-deflect na. Diyan ka lang. Parang ganun. Parang ganun. So may bangga tingin ko. Ganda mangyayari. Ganda, sige. Pero sa new generation naman, itong mga bagong henerasyon ng battler, sino sa tingin mo yung sa mga baguhan, yung may long-term na tingin mong ganda ng karera nito pagtagal? Ako, palagi kong binabalandra si Kilan. Napanood mo yung, siguro, sir, ng Royal Rumble. Kilan talaga eh. Kasi kumpleto rin kasi yung bata. Putang ina, hindi mo rin siya masasabing, hindi mo masasabing, wala to, hanggang lang to, hanggang jokes lang to. Hindi, putang matalas eh. Tatas din mag-rap. Kumbaga parang nakikita ko siya yung magiging hadlang din sa mga susunod na left field eh. Isa siya. Si Kilan dahil kaya ako naging natripan si Kilan dati kasi marami akong kilalang joker na bago pero hindi ako napapaano na parang dali lang yan eh. Parang ganun. Si Kilan, putang inang galing. Marami ka talagang maano sa kanya na putang inang galing. Naisip niya yun. Mapapaganon ka rin eh. Pero kasi pakiramdam ko kailangan lang ni Kilan ng isang siguro isang veterano na makakalaban para mas lumabas pa yung mapiga pa siya. Pero hindi itong Royal Rumble puta nang ina sobrang galing ni Kilan, tanginang yan. Lakas niya. Lakas nga nung niya noon, isipin mo big stage. Kilan. Ako rin Kilan. super fan ako ni Kilan. Grabe nga yung humor niya, no. Hindi mo rin alam kung saan niya hinuhugot yung jokes niya, no. Pero even niya sa rap ability, ang solid din niya, no. Sige. Sa'yo naman, Jonas, no. 2026 ba? May nai-imagine kang makakalaban mo? Meron ka bang gustong... Alam ko hindi ka mahilig mag-call out. No? Pero kung papipiliin ka, no? Meron ka bang old god na gustong makatapat? At saka current na top tier na MC? Ayun, parang ako kasi senior kasi talaga gustong makalaban eh. Kasi parang yun nga lagi kong inaano na tangina gusto kong marinig kung ano yung mga maririnig ko dun sa taong kayang gawin yung ginagawa ko eh. Kung putang ina paano kaya ako totolonggisin nito sa stage. Kasi hindi ko rin naman maririnig yung sa mga technical, sa mga left field na
gusto kong marinig yun sa pinakamalupit na joker ng Flip Top. Kung ano yung mga nakakatawang sasabihin niya sa akin o yung mga masasakit na sasabihin niya. Si Sinyo lang yun eh. Si Sinyo lang ang gusto kong, okay, Sinyo lang gusto kong marinig yung mga ganun. Na, tangina, pag nilalait niya nga ako kahit hindi ko battle, puka na, masaya pa rin ako eh. Tangina, syempre, di ba Sinyo yun eh. Kumbaga, eto, gusto kong malait ako ng isang Sinyo. Na tangina kahit sino naman eh. Gusto makalaban si Sinyo eh. Parang yun yung nasa isip ko na tangina si Sinyo lang talaga. Sa current, nasa mga ano ngayon, parang wala akong maano ngayon eh. Gusto ko nga parang para sa akin, gusto ko lang muna ngayon, kung sakali 2026, tumutok na lang muna ako sa music eh. Para sa akin, mag-music muna ako sir kasi parang pakiramdam ko, nagawa ko na naman yung mga dapat kong gawin sa battle eh. Para sa akin, naano ko lang na sa music ulit muna ako. Ngayon, pag siguro, hindi ko naman inaano pag ready na si Idol Sinyo, diba, mapagbigyan, yun, tangina baka doon ulit siguro mag-ano yung ano ko na, Apoy. gigil ko na. Sa current pala, Maganda pwede ulit. si Crippling nga. Hindi, tangina, ano na yan Tapos mo na Hindi, yun. kumbaga, hindi na ano yan. Hindi na current yung hype na yan. Pukin Ano na na lang yun? yan. Old God na. Oo, tingin ko dyan. Butang na, veterano na yan si Crip eh. Mm. Kumbaga, hindi siya yung ano ngayon eh. Gets. Oo. Pero kumbaga, parang yun Parang na rin ganun yan. din yan eh. Parang ganun na rin yan. sinyo, ano rin yun Actually, eh. parang Ganun, ganun na nga. pag naglabang kami. So, ang gandang isipin yung Jonas Cripply o kaya Jonas Sinyo. Ang tama yung sinasabi mo eh. Ang napansin ko nga rin, pinapain ni boss sa'yo yung mga Oo. mga left field na style clash. Oo, yun nga. Pero lumalabas din talaga yung kulit mo, pero iba siguro kapag Pag pares, palitan ng oo. kulit, pares ng espada, no? So, magkakaalaman dun. So, tingnan natin, Ang ganda nga. And ako naman, I feel like si Sinyo kung lalaban ulit siya, no? Parang Siya, naman labanan di pa ka yan. na niya. Ikaw ang Oo nga eh, gusto ko ikaw nga din eh. ang, kumbaga, sa comedy, buong taon mo rin yung, kung mag-iisa buhay, Iyak ko hindi na. ka muna. Ayaw mo Iyak ko na. Sayang. Ako, kayo ni Cripply yung tingin kong dapat mag-isa buhay ulit. Ayoko na. Ayaw ano na. na ako? Oo. Okay na muna yan. O sige. O di music. Music talaga sir. Music. Dapat. Masuportahan ko man lang din yung labas nung Labas ng battle rap Oo. scene. Hip-hop pa rin. Pero So, mas yun yung tinitingnan mo. Parang, naano ko nga sa'yo eh. Siyempre, napanood ko rin yung mga ibang interviews mo eh. Parang, paano mo ba tinitignan yung future mo sa battle rap scene at saka sa hip-hop scene? Paano mo ba gustong maalala ka? Pakiramdam mo gusto ko lang maalala nila ako bilang isa sa mga nagpasaya sa kanila. Kahit hindi na pinakamalupit. Gusto ko lang maalala na pag gusto ko manood, pag gusto ko naboboring ako, gusto ko manood ng mga masasaya, panoorin niyo yung battle ko. Ako yung maalala nila doon. Gusto ko yung kahit hindi nyo na ako tingnan pinakamagaling or malupit na joker, basta maalala nyo lang na may lumabas na isang Jonas na kahit papano natutustusan ko yung saya na nararamdaman nyo. Yun lang, yung gusto kong kahit hindi na ako dumating sa point na maging Basilio or Sinyo, basta at least hindi ako mabura sa isip nyo na may nag-exist na joker na Jonas sa Flip Top. Yun lang din. At least kung hindi man ako bumatel, at least marami na akong naiambag na saya sa buhay nyo. Dahil puta, lahat naman ng ginagawa ko may kaya namang gumawa eh. Wag lang akong mabura dun sa alaala nyo na putang ina may Jonas na Yun lang naman yung gusto ko eh. Kasi ako hindi ko naman tinitingnan yung mga old god na yan. Hindi. Lahat naman lahat naman darating at darating doon eh. Kahit yan sila Kilan magiging old god din yan. Pero yung maiiwan mo doon dahil marami naging veterano na ngayon hindi na maalala or dahil sa sobrang gusto ko balikan niyo yung mga battle ko pag malungkot kayo. Yun lang yung gusto kong mangyari din sa ko. Solid. Kung isa sa t-shirt ang buhay mo, ano yung nakasulat? Bayag ni Ari. Mga hindi ko makakalimutang rounds eh. Bayag ni Ari. Okay na. Hindi. Walang pag may wala rin kasi akong ko eh. Sa akin. Parang
Joker na tanga. Joke. Ganun. Joker na tanga. Tapos Jonas, Joker na tanga. Wala naman kasi yung ano eh. Kahit ngayong, kung ano, paano ba nila ako tignan, hindi rin naman kupal na ako kasi mas maraming kupal sa akin. Siguro ano na lang, pinakamagaling makisama. Grabe Para sa talaga. akin. Yun talaga yun. Pinakamagaling makisama. Ang bait. Ang Oo. bait. Ang bait. Ang bait. Pinakamagaling makisama. Pero totoo, no? Mukhang ano eh, no? Maraming trato talaga sa'yo yung tropa, no? Labas sa Oo. battle rap. Parang naging ano mo na rin talaga sila. Kaya parang consistent ka rin eh, na sa battle rap mismo at saka sa labas. Mga Oo. tropa mo, tropa ka rin talaga nila. Kaya masaya ako na natuloy ito, men. Ayun, sir. At parang tropang kwentuhan Ina, lang. sobrang tagal na ano eh. Gusto ko talaga kasi dahil syempre bukod sa malaking opportunity sa akin na tangina sino-sino na iimbitahan dito tapos ngayon nasa harap ninyo. Okay nang ina, 'di ba? Ang ina dati nga nagnanakaw lang ako, 'di ba? Hindi parang baga malaking bagay sa akin na lalo na sa iyo sir makakausap ako ng mga matataas na tao na Siya naman mataas na kasi tao. hindi sir iba rin kasi ang ano ko eh. Pag rapper lang eh. Nangyari, pares tayong rapper. Kumbaga, wala namang ano sa akin yun. Pero yung mga ibang tao na yung nakakausap ko, gusto ko rin maano yung side ninyo sa akin. Parang, kumbaga yun, masaya ako pag ganun. Na nakakaharap ako sa mga taong hindi rapper. Pero matataas ang ano sa buhay. Yun, masaya din ako pag ganun eh. Kasi syempre, puta, nakakausap ako ng ganun. Kaya sir, salamat ha. Salamat. Grabe. Kita mo naman kung paano ko pinagandaan yung intro mo. Oo nga eh, talagang hindi talaga sa akin yun eh. Talagang hindi talaga sa akin yun. May outro pa ako sa'yo, 3 paragraph, oh. Tangina, totoo yan mo yun. Palakpakan natin. Bigyan ng siniki pala. No? Pero yun, sobrang solid, Jonas. Natuloy din. Alam ko, matagal na rin natin Tagal pinag-uusapan no, parang... to. Okay lang. Hindi kasi ano kasi sir eh. Trabaho. Oo naman. Oo. Kaya nga napansin ko nasabi ko, shit, magsiset tayo pero tatamaan nga ulit ng Oo, trabaho. yung Pero taping. ako walang problema. Parang ako, darating din. Pag dumating, Ayun, maganda. nakabawi ako kay Criple. Kupal. Briefly, tayo na. Ano, matagal-tagal kang hindi makakarebat. No, unless na... Pahinga muna. Unless i-video reaction mo tong buong... Hindi, buti kay Crip yan. Nakakupal yan eh. Pero yan, abangan nyo si Jonas, no? Siyempre, alam nyo naman na yung account... Ay, ano, sige, invitahan mo sila. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe kayo. Jonas Dichoso Official, buo. May kita nyo rin mga ninanakaw kong content. Yung sunod-sunod yun po. May mga malalaking views na ang kapal ng mukha ko. Ba't ko ginagawa yun? Basta pag trip nyong manood ng mga legal na pagnanakaw, mga video reaction yun. Subscribe nyo ako para updated kayo sa mga ginagawa kong pamimirata. Jonas Dichoso. Panoorin nyo yung mga videos ni Jonas, pati music niya, tirahin nyo sa Oo. Spotify. Ang gaganda ng kanta ko. Ang gaganda niyan. So, Ang ginawa ko yun para sa bingi. Sana mapakinggan nyo. Sana mapakinggan nyo. Nagano ba? Sana mapakinggan nyo. Hindi, ispatan yung mga kanta ko. Shabu pa. Yan. Alak na naman. Basta. Lahat ng bisyo. Oo. Yan. Pag yung... Ang yun talagang... Hindi, ano yun. Mga ano yun, may mga aral yun. Siyempre, Yun. pwede shabu pa. Hindi, Yan. may aral yun. Basta pakinggan nyo yung mga music ko ron. Maano nyo na ang bisyo ay nakakabuti. Yun. Salamat kay Jonas. Subaybayan niyo yung mga galaw niya sa hip-hop. Salamat sa umabot dito sa episode na to. Napasarap ang kwentuhan namin. Dami kong na-pick up kay Jonas, no? And sana supportahan niyo rin yung mga release ng linya-linya sa linyalinya.ph. Yan, suot ni Jonas, yung tribute namin kay Sir Francis M. Paborito ko to eh. Oo, yun. Hindi ko pa nilalaban to. 4 na suot ko to. Ay, pala medyo na ano ko ng konti. Iba yung ano. 4 na suot. Pangapat Iba yung may ano, ibang... Hindi ko nilalaban. Makara na talaga. And syempre, yung mga release namin with Flip Top, naglabas kami ng mga bagong shirts dyan, kasama yung ahon. Ano na to, para naka-1 taon na yung Flip Top mag-ingay na shirt na ilalabas natin mamaya. Papapirmahin ko si Jonas dyan. Solid sa lahat ng mga sumuporta dyan. Yung collab namin kay Keja, and this year, naglabas kami ng collab with GL, tsaka collab with Sayad. Abangan nyo yan. Sana sa 2026, tignan nyo kung ano pa yung mga pwede natin ilabas. Salamat sa inyong lahat. Ingat. Merry Christmas.
Happy New Year. We out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.